Okay, masalita mo yung birthday. So magandang hapon po sa lahat. Nakakala ko. Nakikita ko yung mga ito. Sino ba ito? Jeremy. Yung sino lang ko, ganito rin yung buhok eh, kahapon. Kaya tinabaptize na kanina, nakita ko sa picture. Okay. So, wala ko si Pastor. Alam niyo ba na sabi sa akin na 1.5 hours? Amen. Alam niya. Dali mag-serving na ako ng... parang nakita ko ako ng maaga ko eh. Pala si Pastor Ace Sambo sa Discerning Word Baptist Church sa San Mateo Banaba. So, bago no? So, bago. Ito, anak ang classmate ni Steve. Si Kylie nga ba? Dailin, okay. Yes, Ate Tela. Ito bago sa akin. Anyway, yung mga dati na talaga yan. So, andito po ako para may kapangalan kapag politiko. Ano ba sa Pilipinas? Nagulat ako eh. I-picture ako sa Philip Luz Regalan. Walang E. Okay, so yun kami sa bandang Gitang Bayan. Anyway po, yun po na, so yun po, sino mo nakapala din Tuesday? Amen! Okay, so medyo malabo po ata, no? Medyo. Sakto lang kasi na-review ko po. Medyo talutan. So, in-upload ko rin sa Facebook. So, YouTube, I mean. So, sana i-like na, subscribe. Okay, medyo na... Ito, nahula ko lang. Pero actually, kahit 1.5 hours, sakto po yan. Kasi, ulitin ko po yung mga... yung last Tuesday. Hindi naman lahat, pero mabilis lang po. No? So, ito maganda, live tayo. Amen? Amen! So, bago yan, bago tayo magbasa sa ating text. Kasi magbasa muna tayo po tayo. James 1 po tayo. James 1. Basahin po natin yan simula. Isa lang natin. Ito na lang sa 16 po. 16 to 21. Sorry, 22. Hindi, hanggang na tayo. 25. Okay po. So, ready? Pakibasa po again. James 1. Ano sabi ko? 16 to 25. Sige po, ready? Salitan po tayo. Kayo muna, ready, go. Do not err, my beloved brethren. Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Of his own will begotten us with the word of truth, that we should be a kind of first fruits of his creatures. Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. For the wrath of man worketh not the righteousness of God. Wherefore, lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with the meekness the engrafted word, which is able to save your souls. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. So if any be hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself, and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. But whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the word, this man shall be blessed in his deeds. Salamat sa Diyos. Sa ligang Panginoon, pagkasalusaluhan, at ang topic, Panginoon, napaka-importante. Pray, at itong bawat isa, Panginoon, marunong na nas lalo kong magpursige. At bawat isa, Panginoon, maintindihan ka na ka-importante ito, Lord. Napakaganda na kami mag-impacti nito at active, consistent, solely na Panginoon. At very effective. Malaman namin, ito na very pleasing sa inyo. And so, kayo pong bilisan ng kalimuhan sa inyong lingkod. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po.
Okay, dali. So, bago po tayo magsimula, so, magpapasalamat na. So, sabihin lang po ni Pastor ng Tuesday night is ng devotion natin. Pero matagal niyo po sinabi sa akin nung nag-guest po siya sa akin nung last year, anniversary. Sabi niya, ba't turo ka ng sobrang ito? Sige po. Hindi yung tagal ko hindi tayo, wala. Pero siguro, alala niya, no, Tuesday. So, okay, so again, 1.5 hours. Itay ko po yun kasi ang daming material sa napakalaga. And isa sa mga passion ko po na subject, no? Bukod sa maraming bagay pa. Kasi, ganda ng Bible, amen? Amen. Sa limaan. Ayan, sila po na. Si Ate, may pagkumpetensya ka sa atin, no? Eh, bagong kasal pala kayo, no? Invite ako lang. Ano yung sabihin ko? Ayun, magtatanong po muna ako ngayon, okay? So, tapat na lang po tayo, pwede po ba? Kasi po ay, medyo kinakapan ako sa kanina pang umaga. Sana maging blessing ko, amen? So, pero hindi maging blessing ito pag di tayo makatotohanan sa ating sarili. So, tatanong lang po ako. So, sino lang pong sigurado sa langit dito? Amen. Yes, kamay po. Kaya, so halos 100%, actually 100%. Ang next na tanong ko po, sino po yung marunong na mag-soul winning? Taas po ang kamay. Marunong mag-soul winning. Taas kamay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 10. Sino po yung sa 10 na yan, yung active soul winner, soul winner? Consistent. May schedule. Taas po yung kamay, sa 10. Okay lang po yan. Okay, hindi nga po gusto ko malaman, no? So, huwag kinakabahan kasi ewan ko, talagang importante po itong topic, no? And then, sa ina, yung aking tanong. So, salamat po at kailangan din malaman yan. So, ang title po natin ngayon, na-publish na po sa aming church last 2020, October 5. Hindi nagkakamali yan po ay bago yung aming soul winning seminar number 1. Kasi nakadalawa na po kami, may soul winning seminar. Bakit may soul winning seminar? Pwede naman sa, kasi nga minsan, kailangan tutukan po. Okay, napansin ko kanina, 10 yung marunong yung parang marunong pa lang yun. Yung consistent, 0. Okay? So, hindi po parang may gabang, pero sasabihin ko agad sa inyo, napaka-importante po ng soul winning sa church. Amen? Amen. Hindi ko na kailangan sabihin pa yun pero yung resulta kanina, it's telling. Okay, ibig sabihin, may sinasabi yun sa atin. And I'm here to wait, binabasa ko pa sa gusto rito. No? So, I believe yun ang gusto niya. And sa amin po siguro, mga at least more than 50% yung consistent. Okay, kasi nga, from day 1, sinabi ko sa kanila, importante yan. Sinasama ko sila lagi, tinuruan ko sila hanggang sa panahon po ngayon. Sa panahon ngayon, medyo sinusubo ko na lang sila. Kasi hindi ako schedule na sa video. Malaki dyan. Minsan may nagkukusa na. Amen? Gabi Saturday po, 2 may church po kami sa Alala. Please pray for us ang needs. So sa Alala po, ganun din. May sabihin doon, may sabihin dito. Kung ako yung doon, si Brother James dito, magtalbad sila po. So ganun po yung consistent po every week. So madalas, kanina wala kasi dito ako yun. Pero hanggat maaari, twice a week may soul winning sa church. May schedule. Bakit? Kasi nga, sabi sa kanina, no? Unahin ko na nga ito. Actually, ito gagawin natin, ha? Ito pong na-preach ko ng 2020, encouragement lang to para sa tao na. Okay? Yung actual instruction, para lalo kayo, kasi naniniwala po, sino pong ano dito, mga professional, alam ko marami. Yung nagpa-practice talaga ng ano nyo, taas kamay, marami dito eh. Professional, pinapractice niyo yung inyong trade. Wala, ikaw ba? Ilala kita, ito. Ikaw lang. Ang dami dito, mga teacher, di ba? Mga ano. Ayun, ito nga, bad. Diba, nagbago ka ng ano, pero okay lang, walang problema doon. Ayun, si Sir, no? Gusto ko sabihin, lahat po ng bagay, ayun pala, gusto ko next na tanong, no? Ay, malamang hindi, no? But anyway, sino mahilig dito sa, anong hobby nyo na importante sa inyo? Sino nag-aaral dito? Yung mukhang wala, magtatabahin tao dito. Ganun ba dito mga
Wala rin mga nag-ano dito. Nag-gym, wala. Sino? Hindi wala. So, anong program mo ngayon? Chest, ilang repetition? Ilang ano yan? Ilan ba? 6 to 8 every 2 sets. Ilang repetition? 6 to 8 repetition, 2 sets. Every week, every day. Once a week. Okay, so sino may hobby dito na talagang passionate kayo sa ginagawa niyo? Bukod sa gym. Sino nagbabasa ng Bible? Sino yung consistent sa Bible? Taas kamay. Come on. Okay. Okay. Kailangan talaga ng ano. Sige, okay lang po yan. Kung pa maya sa akin, ako pa ilang ako dito noon. I love the church. And pati yan, actually yung gusto kong sabihin actually, kung may passion ka, binibilang mo yan, di ba? Kasi may program dyan eh. Yung iba kung gusto mo ng pampalakas o pampalaki. Yung iba nang papalaki, huwag ka nang iinom ng steroid. Pero may program po dyan. No? Kasi pag seryoso ka, gusto mong binibilang mo. Ako naman, ito, walang papapayat dito. Wala. Okay kayo na. Ako din. Pero dati nung nagpapayat ako, year 2020, binibilang ko yung subo ko. Nagtitimbang ako everyday. Bakit? Kasi minomonitor ang isang bagay, kung may gusto kong ma-achieve, minomonitor yan. Yung grades nyo, sigurado ko minomonitor namin. Every quarter, may grades, tinitingnan mo, magulang ka, tinitingnan mo yung anak mo. Makakasaba, nag-aaral, di ba? So yan, kung ano ka dyan, binibilang mo. Ganun din po sa soul winning, I recommend. Sa akin, binibilang namin. Last year, di pala ito yung laptop ko. Pero last year, walang 1,000. Yun yung nabilang namin. So okay na rin yun, amen? Sa buong taon 2024. And then, from the start, nabilang namin almost, Stephen, 4,000 plus. And 6 years yun. Going 7 years kami. And then yung Bible po, binibilang ko din. Ako hindi sa pag-iyabang po yan, sabihin, ginagawa mo amen? Kasi Pastor Padre, dyan ko nakuha yan kay Pastor Padre. Pero binibilang ko, ang bilis naman. Sinasaan na ito 400 na lang nahuli ko Hindi, 200. And then, nung huli niya sinabi, nasa 70 pa lang siya. Kaya binilang ko, ano to, whole day nagbabasa. Sa bagay, full time na kasi siya eh. Ako po nasa 28 ata. Umabasa ko dito siguro nasa 15. And then, 6 years onwards. Ganun po binabasa kasi pag hindi mo binibilang, hindi mo na monitor, hindi mo alam kung bumabagal ka ba. Amen? Nawawala ka na ba sa programa? Hindi mo alam pag di mo yung-record. So, example lang po yan or suggestion lang po yan. Pero bago yun, actually, mas importante dyan, ito muna. Kaya gusto sabihin kanina sa mga professional, inaaral lahat ng bagay na gusto mong ma-accomplish. Amen? Mga engineer, ano man yan. Inaaral yan, di pwedeng tira bahala, di ba? Hindi ba yun? Pwede, pero hindi ko ma-accomplish ang masyado. Ito rin, meron pala ditong balitaan akong ano daw. Summa kong laude, tama ba? Asan siya mo? Wala. Okay. Kyle, okay. Wow, so, sa pangarap ko, kahit sa pangarap ko, hindi ko na. But anyway, pag seryoso ka sa ginagawa mo, kailangan mahalin, and then, apply. And then, sabi ko kanina, monitor. Okay, so ngayon, ipapasok natin yung topic na yan, actually yung ginawa natin ng Tuesday. Napakatagal po nun, amen? Pero sakto lang po yan, at least kaya naka-record po tayo. Ako po sa panahon natin, ngayon, grabe din ang kasinungalingan, grabe ang kalaban. Pag hindi mo sila tinapatan ng technology, patay ka na. Nakita niyo ba yun? Wait, hindi mo namin sinabi yan. Kaya yung mga alam kong nakatulong sa akin personally, yung mga baptist na ni-record nila kung saan nanggaling Pentecostal, charismatic movement. Binasa ko po lahat yun. Dahil seryoso ako sa pananampalataya, kung magtuturo ako, kung tatagal ako sa church na to, sa baptist ka pa, lalagay yung buhay mo dyan, pati mga anak mo, lalagay mo dito. Diba dapat seryoso ka?
Kaya yung nga, kahit sinaga ko po yun, alam ko kung galing ng Catholic, ang Iglesia ng Manalo. Kasi baka tayo mali, di ba? Hindi mo inaaral, di ba? So ngayon, I'm confident, salamat sa Panginoon, that I can confidently and honestly say and tell you, nasa tamang church kayo. Amen? And again, kahit nasa tamang church kayo, pwede kayo magtamad-tamad. Kaya ito kung hindi pwede, possible, hindi tama yan. So now, ito pong ating topic, pwede mo kasaling gawin kung sino dito ang gustong itong mga bagong baptize. Sino ba ito? Ito na. Ito is, kilala ko ito. Ako muna ito. Ayan, sabi ko na eh. Walang kilala sa mukha, makulit ito dati ngayon, mukhang mabait na ano. Sino ba isa na baptize? Tsaka, isa. Wala dito, no? Backslide din. Isa halala, meron kaming pinututukan din, pagka-baptize, saka backslide. Anyway, ang tanong ko po sa bawat isa, sino yung seryoso sa pananampalataya dito? Taas ang kamay. Ay, tanong niya, bilatas po kamay. Ay, salamat po, no? Ito ang gagawin natin, it will jumpstart your faith. Amen? Kasi ang soul winning po, pwede sa beginner, pwede sa advance. Pero, obviously, pag beginner ka, medyo bagal lang, pero pwede pa rin. So, pag-usapan natin, kung ligtas na kayo kanina, o paano yung iba? Ganun kasimple po yan eh. At sinong ginamit sa inyo ng Diyos? At paano, sa palagay nyo, ilang percent ang pupunta sa langit, sa buong mundo? May 50% kaya? 10%? Wala nga eh. Kung sa pupunta yung mga yun, at kung tayo nagpo-focus ng pananampalataya, mahal natin ang Diyos, how about ang gawain ng Diyos? Kung minahal na yung mga taong to, kung minahal ko ng Diyos, wala ba sa impyerno yung mga yan? Basta mahirap, talaga mahirap. Kaya nga po, tulad ng kahit anong project na mahirap, trabahong mahirap, inaaral po, hindi yung tira bahala. Walang mangyayari na kung meron na tayo makakulis, napakaliit. So, umpisa na po tayo. Ito ko galit kayo, di ba? Kayo sanay sa akin. Wait po, mahihayin ako, mas mahihayin pa ako kay... Alam, mahihayin. Sino naman? Wala. Pero kasi kailangan po kailangan magsalita. Amen? Na-realize ko po yung bago akong pastor, merong trabaho na kailangan gampanan. Hindi ako yan. Sayain ako eh. Kasi mayroon din akong ibang strength. Amen? Tuto ako mga bagay-bagay, pambira. Isa hinahamon tayo dito. Amen? Lingkod sa Diyos, gawin yun. At meron pa tumulong, bukod kay Pastor dito, marami dyan, sinasabi, na-challenge din ako dyan, kaya Sir Bradley. And then meron pa akong napakinggan online, lalo na, nag-accelerate ang aking paglago. At napagtanto ko, mabira, tanda ko na, anong gagawin mo sa Panginoon? Nag-asawa na sa buhay ko. Hindi okay naman yung masayang pamilya, di ba? Ay, ganda na lang yun. Binabasa ko yung Bible, ang tindi nito. Ang init, ano? Ang tindi ng action sa Bible eh. Anong gagawin mo? Isip ko lang. Kaya salamat sa Panginoon yun. Na-challenge tayo at na ilalagay ng Panginoon sa ministry. Hanggang ngayon buhay pa kami. Amen? Naniniwasi na naniniwala. Tuloy pa rin kayo hanggang ngayon. Ayun. Salamat po. At hindi lang po tuloy ha. Balak namin ang aming tema ngayon. Year ay more about Jesus. Yun ang aming first one. Tuloy-tuloy at much more. Kung kaya pa. Sige, tuloy na po tayo dito. So, title po natin is Able to Save. Sinabi nung kanina, no? Able to Save. Subtitle, Being a Soul Winner. Okay? Yung paborito pa natin ako. Personally, paborito ko yung soul winner. Okay naman yung witnessing, personal evangelization. Pero na gusto ko yung soul winner kasi nga, talagang iwi-win mo sila sa Panginoon, maliligtas sila. Okay? Subject nila, panalangin ko po, marami kanina, mga nagtaas, di ba? Ayun, siyempre mag-umpisa at least, no? From today, mas maraming maging soul winner, yung mga soul winner na, mas maging consistent, mas maging magaling. Kasi maniwala kasi may skills yan eh. Sabi siya, baka kayo mahihain. Hindi ka maglalakas ng loob kung hindi mo alam pinagsasabi mo. Amen? Tatawanan ka na. Eh lalo sa panahon natin, hindi ka lang tatawanan, lalaiting ka kung kaya nila. Kung kaya ka nila i-discourage, gagawin nila. Amen?
Ngayon sa akin, nakasigawan eh. Pinabahan ako doon, buti na lang, medyo na nagkabayan din natin. Kala ko, titigil na eh. Mababae pa naman. Ako yung nasaktan, sabi ko, hindi, laban lang kayo. Hanggang ngayon, mga surveyor pa rin. Amen? Okay. So ngayon, defense surveying, basta yun ay pag personal evaluation. By the way, pag hindi nag-50 sa maraming tao, dahil mo siya minsan kaya hindi mo mabilang, hindi ka sigurado eh. Kahit tumaas ng kamayan, mga bata, naintindihan kaya yun, ewan mo. Pero pag personal, pwede mo siyang tanungin. Naintindihan mo ba? Sigurado ka. Minsan bago ko patanggapin yan, binabalik-baliktad ko pa yun, kinuquiz ko. Kasi hindi pwede patanggapin yung naintindihan. Hindi isa ka pa. Ano mo yung nagagawa mo? Kaya pag nilagay namin doon, 6 souls saved this week. Halos hindi naman perfect 100%, pero malamang sa hindi. Sigurado yun. Amen? Pero naniniwala ba kayo pwedeng pag nag-solving ka ngayon mismo maligtas yung tao? Yun yung ginagawa natin every week. So mamaya maladaanan din po natin kung meron kayong YouTube, please subscribe na. Tsaka hanapin niyo po, nakadalawang seminar na kami. Kasi tinalakay po doon yung mga details, pati yung mga false doctrine, napakimportante yung mga dapat nating iwasan. At kahit sa mga baptism, matagal na po nakapasok yung mga false doctrine dito. Pero siyempre, hindi lahat. At yung iba, hindi basta-basta makapasok din. Yung tinutukoy ko yung albinism. Sobrang pasok na pasok yan, lalo Spurgeon, dami nagkukot ng Spurgeon, napakagaling Spurgeon, alpinist po yun. Kaya marami siyang tinuturong mali, marami siyang tinuturong tama. Ay, gano'n naman naman eh. Kaya mag-iingat po tayo, amen? Ayun lang, may amen. Okay lang po. I'm willing to. Ganun lang. Ganun talaga. By the way, King James pa rin ba kayo dito? Okay. Okay, salamat po. Kasi isa yan sa mga kinukompromise din, yung mga Calvinist, mga ESV yan. Nangala kayo. Pag give up nyo na yung King James, umpisa na yung mapapasok yung mga false doctrine. Bakit? Kasi ito yung sabi sa Bible ko. Ano yung Bible mo? ESV. Atay ka na. Isa lang po ang perfect na Bible. Amen? Amen. Paano pag kinonvert yung King James sa Tagalog? Hindi ko kayo. Sa panahon natin, wala eh. Wala pang gano'n. Wala pa nagtangka, meron na, pero supply din. Yung mismo ginagamit namin Tagalog, kinokorek ko pa yun. Kasi nga, iba-iba rin yung ano. Pero sa ilang years na po, King James, yung sa karamihan ng kabataan ngayon, mag-English. Nag-solving ka, di Tagalogin mo na lang. Okay, so yung mga non-compromising, kami po, pinala namin yung church namin na Independent Fundamental King James Only Soul Winning Church. Para kahit may pumalit na sa akin, nakakaya ko, yun ang sinimulan natin. Amen? Ginaganon mo sila. Kung ayaw mo niya, ayaw mo sa'yo. Sige, simulan na po na ito. So, encourage muna kayo. Then after nito, marami ng oras. Di nag-oras, no? Sino pa nag-oras? Nakailang minutes na po ako. Wala. Okay, sige. Mag-upisa ka ngayon naman. Iyak ka. So, 6 ka. Siguro mga 6:15. Nakailang tayo. So, mamaya pong bandang huli, doon natin bibigay instruction. Malinaw at may encourage kayo kasi iisipin mo, kaya ko pala yun. Kaya mo. Kahit bata, unless hindi ka marunong, sinto-sinto ka, alam mo yun, parang si Biden, lalo si Biden. Yung in the middle of, ano ako sinasabi ko, yung ba yun? Pero pag na-master mo po, wala akong pakialam kung hindi ka nagamit ng high school, amen? Mga ilang verse. Hindi yung sinento ng Tuesday, ilan yun, wala pang 10 yan eh. Paniwalaan mo, okay? Then para mas effective ka ba, masterin mo. Pero makakapagsimula ka na agad. Lalo pag sumasama ka sa marunong, at alam mo yung ginagawa niya, sumama ka doon, mga 1 buwan, 3 buwan. Mamamangha ka kung ilan karami na ligtas. Sa Pilipinas nga, may kaibigan tayo sa Amerika po, hirap na hirap sila doon. Ang gagaling na lang, pag tuwan-tuwa na sila, pag nakadalawa sila, yes! Dalawang naligtas kayo, amen. Ano naman ngayon? Kasi mga Amerikano, hindi ka nga pa papasukin sa bahay, hindi ka kakausapin eh. Eh dito, punta ka lang sa kung saan dyan eh. Ikaw magsasawa. Okay, excited na ba kayo? Yeah! So una, write up muna sermon, encouragement doon, instruction, bago tayo matapos. Okay, ang text po natin, ginamit ko lang po as springboard itong James 1, pero ang dami pwede pang galingan ito. So dito na tayo sa 18, about soul winning po. Obviously, malalim ang Bible. Pero this time, topic muna natin ang ating focus. Sabi dyan, of His own will begot He us.
Familiar? John 1:12. Lahat ba ng tao ba ito ay anak ng Diyos? Lahat ba ng tao? Si Judas, anak ba ng Diyos? O lahat ba ng tao anak ng Diyos? Okay. Lahat ba ng tao anak ng Diyos? Basahin niyo po sa John 8. Ako po yung nakukuha agad. Isa pa lang tayo. John 8. Yan po si Jesus, kausap niya mga Pharisee, John 8:44. John 8:44, pakibasa. Yan po ba kayo? Ready, go. You are of our father the devil, and the lust of your father he will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar, and the father of it. Sino pa kausap ni Jesus? Ito po yung mga Pharisee, hindi lahat. Okay, marami kasi nakikinig sa kanya, may mga kumukonta sa kanya. Huy! Nagsasabi dyan, ang magaling ba? Sabi ni Bilisan, kaya naman yung ako, mga anak yung demonyo eh. So hindi lahat ng kausap yung anak ng demonyo, pero specific sa kanya. Imagine si Jesus, sasabihin, may demonyo ka eh. Anong klaseng tao yung magsasabi kay Jesus noon? Wala siyang ginawa kasinungalingan. Wala siyang mapatunayan na ginawa niyang mali. Kung nagtataas siya ng boses kasi kailangan na magtaas ng boses. Para mga nanay natin. Ano yung tsaka tatay. Masama ba yun? Wala siyang ginawa ng kasalanan, sabi sa Bible. Diba sinasabihan siya may demonyo siya? Kasi yung nagsasabi sa kanya, yun yung demonyo, anak ng demonyo. Okay now, gusto niyo pa pong marami? Anak ni Aaron, Nadab and Abihu, sons of Bilian. Anak ni Eli. Sino yun? Hophni and Pinehas. Parang ang character lang sa anime. Ilan naman siya? Hophni. Yung anak ng demonyo yun. So kaya lalo yung anak ni Eli, mga sinaulo literal. Pero okay lang sa inyo mga language. Nasa inyo na yan. Pero ako po ay kilala po ang mga taga rito. Hindi po ako nang-away. Pero pag kailangan mo sabihin, language po ng Bible yan. Amen? Sabi sa Bible, the Word of God is pure. Kaya pagkabasa mo dito, pag in-apply mo, tama naman, hindi po yun pagmumula. Amen? Okay, so may mga anak ng demonyo. Konti lang po yan, pero anak ng demonyo, hindi pa anak ng Diyos yan. Lahat tayo ay ginawa ng Diyos, importante distinction po kasi ito. Kasi yung nasabihin sa'yo, kung anong mga Katolik, at tinutusan lahat ng anak ng Diyos. Hindi yung sabihin sa'yo, lahat naman tayo anak ng Diyos, nag-oo ka naman. Paano mo iwiwin anak ng Diyos? Langit na yun, anak ng Diyos. Hindi na po. Natakil po yung Tuesday, but anyway, arin natin mamayang ito yan. So, sabi dito, yung kausap natin, kaya alam natin yung James ay hindi po nag-o-oppose sa Romans, which is salvation, justification by faith, not of works. Itong mga work-based salvation, James ko lagi puntahan yan. Ba't alam natin hindi sinasabi ni James na gumawa ka mo buti maliligtas ka? Kasi mga ligtas na to eh. From chapter 1, ito mga brethren. And then itong verse 18, sabi nga dito, of host, John 1:12, ano po yan? But as many as received him gave him power to become the sons of God. So hindi lahat anak ng Diyos kasi yung tumanggap sa Kanya ay magiging anak ng Diyos. So malinaw na po ba? Convince na po ba kayo hindi lahat ng tao ng Diyos? Salamat po. Very basic po yan. Kailangan natin maintindihan bago lang yung solwito, dapat yung pag tinapatang ka, lang sila yung tutulba, hindi ikaw. Amen? At isa yan sa mga basic. Kaya sabi sa verse 18, of His own will, ang Diyos ang nagbigat, no? So by the way, may mga talinhaga po dito. I believe, technically, si Jesus lang ang only begotten Son of God. Sabi ng bigat anak, no? Pag lalaki ka, yung anak mo, alam nga, Stephen, ay bigat Stephen, ang nanganak sa si Mrs. Pero ako yung nagbigat sa kanila. Ang only begotten son, si Jesus, pero tayo ay adopted son. Pero dito pa sinasabi, bigat siya. Bigat kasi nga, kahit si Paul, sinabi niya, anak na si Timothy. Anak na si Timothy. Nakita niyo yung mga ganong klase ng talinhaga. So, importante na maintindihan natin ang talinhaga sa literal, sa figurative. Okay. So, of His own will, kaya point number 1 natin dito, God wants to save. Amen? Malinaw yan. Actually, alam natin yan. Kaya nga,
pag 10 taon na tayong Kristiyano, ako hindi ko pa kayo nahihiya. Ako ay biktima rin ng Catholic system. Mga kasinungalingan. Kaya nga po, nung ako ay, kaya magandang memory verse ni Pastor dito yung, di ba, 2 Corinthians 10, 4-6. Naalala, lagi yung kinakot yun eh. Ano sabi doon? Sabi ko na nga. 2 Corinthians 10, 4-6. Okay, for the weapons of our warfare, may basa po ulit dito. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. 5, ako muna, casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing to captivity every thought to the obedience of Christ. Kayo po sa 6. And having in the readiness to revenge all disobedience, when your obedience is fulfilled. Alam niyo si Paul, sinakalusip dati, di ba? Pero naintindihan niya, loko-loko pala ako, talagang naligtas siya, and na-realize niya, ang dami niyang damage ginawa sa gawain ng Diyos. Pero talagang ligtas na siya, gusto niya maglingkod sa Diyos, at talaga namang nagpursige siya. Amen? Hindi sinasabi dito ngayon, kung hindi tayo soul winner ngayon, naloko tayo pare-pareho naman. Naloko tayo, aminin natin. Mga false doctrine, iba naman, mga sinasabi nilang doctrine of convenience. Alam narinig nyo na ba yun? Doctrine of convenience. Di ba? Yun yung tinutuwa ka maging tamad. Sino tuturo nun? Ako, maliwala kayo, ang tindi ng labanan. Kaya si Pastor dito, naalala ko pa, ang madalas niya ng mga inukot niya yung dull of hearing daw. Totoo yun sa mga Hudyo. Sa mga Kristiyano din. Kung ikaw, Pastor, preach ka ng preach, the same message, mag-soul winning tayo, magbigay tayo. Sa mga tao, kung parang sumusunod kayo, kung igagrap ko, parang, ako nga, nakasakit ang ulo mo ewan. Buti na yun lang ang problema mo. So, kaya si Paul nagpursige, salamat, ang dagdag ng example ni Paul, ganun din tayo dapat. At kaya, itong simpleng bagay nito, alam natin na gustong maglingkod, gustong magligtas ng Diyos. Ano ginagawa natin? Naghihintay. So kanina umaga ko, medyo mabigat din yung pagpapaalam na ako, may mabigat din po ito. Okay lang po ba? Total, natulong din ako sa mga pasasabi niya, pag nag-preach ka, isipin mo yun ang huli mo. Ay doon mamatay ka, hindi ka makabalik. Kaya yung panalangin natin, so medyo mabigat to. Gusto ng Diyos magligtas, alam natin. Anong ginagawa natin? Nakita niyo yung ang laki ng gap na yun. Sino naglagay nun? Siyempre Satanas, pero minsan tayo dun. May mga bagay tayong tinanggap, yun nga, yung doctrine of convenience, okay na yan. Ang init kaya sa labas, payong ka. Okay, minsan, maniwala ako, nagpapayong ako, minsan papainit talaga. Gagawin mo. Minsan di ka lumabas. Umuulan, ayun din. May style ka rin. Minsan, masarap mag-soul winning ko sa park. O diba? Nakagala ka na. Ano na tayo? Trabaho, Monday to Friday, may pamilya pala ako. Gusto ko rin gala minsan, kaya pag nag-soul winning kami, doon sa malapit sa galaan. Amen? Hindi, style po talaga yun. Naturo ko lang kasi pag ikaw, yung mga tao, ano yung mahagard sila sa soul winning, hindi mo tatagal yan, ikaw din. Kaya sa mga style, tinuturo natin sa seminar, huwag mong i-burn to the ground yung mga tao. Amen? Natatawa nga ako, dahil kasabay namin dyan, mga nakatayo lang. Ayaw ko nilang asarin, pero minsan, ay matindi rin yung mga yun. Matindi sa sipag. Nasa walang substance of it, kulto yun. Dahil ko nakausap, ang babait naman. Sabi, tinapat ko na lalo yung bata. Sabi ko, nasa kulto ka, kawawa ka naman dyan. Aralin mo na paano ka maligtas. Hindi po pababastos yun. Ano po yun? Favor yun sa kanila. Sa tindi po ng labanan ngayon. Minsan, di pa ako matanda, pero feeling ko, tanda ako na yun. Totoo lang, pinapagalitan ko minsan yung complete stranger. But anyway, number 1, God wants to save. Anong ginagawa natin? Alam natin yun. Ayan, punta tayo dun. Ngayon, sabi dyan, kinumpara daw tayo saan? Balik tayo sa James 1. Kinumpara po tayo sa first fruit. First fruit kayo dito, di ba? So ako may ibang take ako dyan, but anyway, hindi ito topic natin.
Ang sabi po dito, saan na ba yun? 18. Subject of his own will he begot us with the word of truth. Anong ginagamit? Di ko malalagay dito. Pero pag nag-soul winning kayo, anong gagamitin nyo? Huwag nyo gagamitin facts. So, pwedeng guide yun. Okay din yun. Pero kaya kabisaduhin mo to. The more na kabisado mo din, lahat alam kabisado ito. Pero at least alam mo saan pupunta. Okay? Nabanggit ko kanina, pag pinapunta ka sa James 2, tapos sasabihin nila, kailangan mo. Ano sabi sa James 2? Hindi ka naligtas. Faith without work is dead. Pag ginanong ka, ano gagawin mo? Sabihin mo, anong context yan? Ligtas na yan eh. Tsaka later, sasabihin sa James 2, sasabihin si Abraham ang example doon. Si Abraham, anong naligtas na palataya. Sunod ko ba kayo? Again, I'm sorry, medyo mabilis, pero naka-record po to. Share and like. So tayo daw, tayo niligtas. Parang tayo yung first fruit, nauna na tayo. Kaya ito po ay napakagandang motivation sa soul winning. Again, kung alam mo, ligtas ka, hindi tayo mamatay ka, matapang ka rin. Matapang ka tao, kung papasagasa ha. Okay talaga ako. Pero, may iba pong may ibang tapang nasa lugar. Amen? Katulad po nung, alam ko, controversial ako dito, pero sabihin ko na si Mother, alam niyo kung saan ako nagagaling. Nung alam niyo naman nung pandemic, ang tawag ko dyan pandemic, kasi nga, duda ako dyan. Ito, totoo ba ito? 2 years in pa lang kami sa mission. Soul winner kami. Bawal mag-church. Lalo bawal mag-soul winning. Sandali lang. Nag-pray po ako nun. No? Hindi pwede. Ang gagawin natin, late na. Konti pa natin. Laban kung laban. Sinisip ko nun, again, akong mainstream media lang papakinggan mo, tatakot ka talaga eh. Di ba? Tapos may mga pinapalabas sila kasi yung office mate namin. Todo cover daw sila. Ginagawa namin, ginagawa namin. Ito ginagawa ng misis. Pag lumabas, ligo yun. Tapos, ganun yung mga kwentuhan eh. Sabi ko, ang dali lang. Kaya nag-pray ako ngayon, nalagay sa akin, alam yung ano, gusto tayong mamatay na Diyos, patay na tayo. Yung totoo kasi, presyo, ganda yung virus. Yung soul winning ka, nakaganon. Sabi ko, nagbusal din ako ng mga, kaya kasi nga, para, pero, sorry, yung tao ko dun. Nagbanda ko rin, sandali lang. To the point ko sa kapitbahay, yung mother ko, may mga kilala ka sa kapitbahay, sinasabihan na, baka isumbong ka na. Baka isumbong ka. Nag-decide na ako, di sumbong mo sumbong. Babalita pa sa Canada to, kaya siya hinatak daw yung pastor ko. Kaya hindi nag-shutdown, hinatak ko. Wala na, hatakin mo, sabi ko sa mga videohan nyo, hinatak ako sa labas. Salamat, konti lang, wala naman magagaling. So, yung isang sabihin dito, hindi ko soul winning tayo. Wala din pala ako. Saan ako napunta doon? Punta sa pandemic. Ayun, kung yung iba naligtas, nauna ka, anong gagawin mo? Bahala na sila. Hindi. Kung na-appreciate mo naligtas kayo, matapang. Sorry. Nag-segue ako eh. Kung matapang ka, alam mong tama. Ay, may virus. Ako, yung ako na maging irresponsible. Amen? Kaya simula na, naging plantito ako. Kaya ma-order nga ako yung Nikki nun. Kasi sabi nila, andyan naman yung mga viruses eh. Labanan mo na lang yung system mo. Amen? Yun ang responsible way para mabuhay ka ng dire-diretso at hindi ka matakot sa ganyan. So yun, kailangan mo yung matapang. Nabanggit ko kanina yung kasama namin, after Dr. James, nasigawan yun. Ano ginagawa niyo dyan? Hindi naman kami naimilit kung ayaw niyo. Okay? Ayun, medyo nagulo na ako. So anyway, tuloy na tayo. So tayo na una, first fruit. Paano naman yung iba? Gusto maligtas ng Diyos yan. Maging matapang tayo, magpatuloy tayo. Amen? Amen. Verse 19. Wherefore, my beloved brethren, let every man of you swift to hear, be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Wala po. So, obvious lang ang application po yan ay sa personal po yan. Kung paano ka mamuhay, di ba dapat ikaw ay mag-intindi. Parang kayo ngayon, sana nakikinig kayo.
At mabagal kang magsalita, hindi si Kuya Cesar ha. Kilala niyo ba si Kuya Cesar? Yan, mga ano. Dinala ng mga bata si Kuya Cesar, medyo announcer ang bagal magsalita. Hindi ganun sinasabi sa Bible. Kasi bago ka magsalita, mag-isip ka muna. Amen? And then slow to that, huwag kang magalit agad. So in-apply ko lang po ito, obviously maraming application yan. Pero sa soul winning, alam niyo ba, maaaring maging matagal yung proseso. Yun ang totoo, kaya siguro yung iba na excited na, pwede ako matuto. Ilang taon na ko siya, no? Okay. Ilang taon na ko siya, no? Bago pa lang, ate. Mag 1 year. Naniniwala ka na ba pwedeng after 5 months? Kung mag-pulsig ka, ilang taon natin? 27. 6 months time, pwede ka mag-soul winner. Naniniwala ka ba doon? Kung mag-pulsig ka kami, magtuturo sa'yo. At ikaw din. Pwede. Amen? Pero magtyaga ka rin. Kaya ito yung inaano ko sa mga sa amin, yung nagkukusa na doon, si Kuya Eji, nag-teach na rin yun. Sumama lang yun. Dati, sakit pa ng ulo ko din kasi medyo tinanga yung young people namin nun. Galit na galit ako doon. Pero naligtas. Mabait naman pala. And then, yun, nagsisisi na siya, pero nag-soul winning na, medyo Bisaya pa. So, pero ngayon, nag-soul winning na. Ba't ganun kabilis? Ba't yung ang bagal? Si Stephen dati nag-aaral kasi parang nagkuha sa mga bata. Sabi niya, ang mga bata, hindi maintindihan sinasabi ko. May proseso yan. Okay? Tatansyahin mo kung ano naintindihan niya, hindi naintindihan. Kaya hindi nga madali ito. Kaya number 3, the process can be long depending on our attitude towards it. Tandaan yan. Wala kang sisisihin. Basta 3 taon na nga ako, di pa marunong eh. Ang tanong, ano ginagawa mo? Diba? Kung sa pag-aaral, nag-aaral ka ba? Sumasama ka ba? Ngayon, nakatuto ka ba ngayon? No? Naghihintay ka na ng ano? Nag-quiz na po ako na. Tuyo-tuyo na nga ano ko eh. Pwede ba makinig lang? Totoo ka naman? Okay. Point number 4, pakibasa po sa hindi ko nalagay. Okay kayo dyan? Hindi ko nalagay yung verse, pero madali ha. Ayan, so 21 po, pakibasa, ready go. James 1:21, ready go. Wherefore lay apart all wickedness and superfluity of godliness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls. Ano daw yung nagliligtas? According to that verse, literally, ano yung nagliligtas? Ano yung nagliligtas? Sino sabi? Sino nagsabi? Nagsalita, tama. Word, di ba? Paano salita yung salita? Nagligtas yung salita? Siyempre, gagamitin mo. Alamin mo, naintindihan mo, apply mo. Kasi nga po, again, maniwala kayo, kaya iba naman, ayaw mag-soul winning. Pag nauna ka, mga katatanda, mga pilosopo po yan. Alam, natotwalma kayo, kasi sabi ko, sandali, may mga ganyan, tawag na yung hard case. Huwag kang madidishearten. Bago ang mananampalataya, unahin mga mukhang mabait. Though hindi lahat ng mukhang mabait. Amen? Pero nga, pag nakailan ka, sumasama ka, makikita mo, survey mo yan. Ako, survey ka na, sa utak ko na kung ilan yung sa Pilipinas. Kaya pag lumabas kami sa park, sa ganito na, 100 ng tao doon. Ngayon kami 2 oras. Kung ako lang, makaka-3 agad ako doon. Depende kung magkakasama yan. Ang gusto namin, yung mga high school, college, ganyan yun. Yung kasama si Brother Jesus, mga teacher yun eh. So, talagang ano, ang mahirap lang dyan, iba, pag may kasama bakla, yung magpapalakas pa ng ano, yung meron kami experience, nilakasan pa yung sound lang yun. Eh, talagang nakaka-buwisit sa totoo lang. Pero labanan yun. Saan ako? Ito, number 4, the word, Jesus, the word of God does the saving. Verse 8:21. So, napaka-importante ngayon, ano gagawin mo? Dala mo to, alamin mo, and then, gamitin mo. Di ba naman din ako makapag-basa, di ba? So, i-quote mo sa kanya. Tagalog, English, Bisaya, kaya mo.
Pero napakaganda, mas ang ginagawa, pinapabasa namin sa kanya pag marunong magbasa. Basahin mo, ang laking bagay, ang laking problema ang mawawala sa'yo pag yung salita ng Diyos sa ginamit ko. Kasi again, sinabi dyan, ang salita ng Diyos, which is able to save your soul, yung engrafted word. Bakit engrafted? Mahabang kwento sa Romans 10. But anyway, basta yung salita ng Diyos ang nagliligtas. Si Jesus yun, si Jesus ba yung salita niya? Ano ba si Jesus? Sa Revelation, the Word of God. Sa John 1, the Word of God. Siya din yun. Pagkasama mo siya, salita ng Diyos sa totoo hindi NIV, magliligtas yan, alamin mo, i-show mo sa pahag. Hindi yan lahat siya maliligtas, pero karamihan yan. Take advantage natin habang mga Pilipino po medyo, okay pa. Pag sobra yumaman ng Pilipinas, nihirap na rin yan. Sa Europe, ganun daw. Napakatitigas ng puso ng mga tao na. Kaya pabagsak din yung ekonomiya nila. But anyway, okay, number 1, God wants to save. Number 2, God saves us first. Number 3, the process can be long depending on the attitude towards it. Our thought. Then 4, Jesus, the Word of God, does the saving. Okay, anong kailangan gawin ng ibang tao? Kailangan gumawa ng mabuti, gano'n ba? Kailangan pag-isihan nila ang kasalanan niya para maligtas siya, gano'n ba? Kaya na. Yan yung sa mga bumabara din sa atin. Pumasok po yan, kinuha po sa mga Mormon yan. Wala sa Bible niya, repent of your sin, malilig wala. Sa Mormon, meron. Repent of your sin, maliligtas ka. Sabi sa Bible, repent. Okay, mabilis lang po ha. Ang sabi na repent, to turn. Sabi niyo ba, change your mind, pwede din yun. Pero basically, ang ibig sabihin ng repent, turn. Ibig sabihin, kung dati papunta ka dyan, pupunta ka dito, nag-repent ka. Sa panahon natin ngayon, kaya ako hindi ko na madalas ginagamit yan. Kasi alam ko na, kalpayuan natin yan, kahit sa dictionary, mali na yung meaning yan. Ba't ko gagamitin yan? Sa Book of John, hindi ginamit yung word na repent. Ibig sabihin, pwede kong mag-solve meaning na hindi ko ginagamit yun. Tama, mali. Sabi sa John, Book of John, Gospel of John, sinulat yun para manampalataya yung mga tao at maligtas. Walang repent sa John. Kasi pwede. Kasi mga terms naman, ano yan interchangeable. Kung ginamit mo na yung mga everlasting, tsaka eternal life, pareho ba yun? Eternal saka everlasting, pareho, di ba? Magkaibang spelling, pero isa lang yung tukoy doon. Pag everlasting, simula ngayon, hindi na matatapos. Pag eternal, ganun din. Ngayon, kung ano ka, yung problema again, mga boss teacher, kaya si Rockman, iba daw yung kingdom of God sa kingdom of heaven. Pareho ba yung kingdom of God sa kingdom of heaven? Iba yung spelling na naman. Pero pareho lang yung kingdom of God at kingdom of heaven. Sino bang nasa heaven? Kanino ba yun? So minsan pwede kong tawagin kingdom of God, pwede kong tawagin kingdom of heaven. Isa rin tinutukoy ko. Pwede din yan. So pwede kong gawin yung repent, pwede hindi. Pero kung alam ko matitisin yung tao, repent, ay ano yun, sabi sa dictionary yan, pagsisihan yun. Yun yung sabihin, pag tinignan nyo, penance sa dictionary. Sayang, magkakong talaga ito. Pero, anyway, naano ko lang yun, pero para maintindihan natin. Sana ako. And so, people should receive Him. Hindi na kailangan magsisi sa lahat ng kasalanan niya kasi mahirap yung trabaho yung pagsisihan mo lahat ng kasalanan. Maganda yun na gawin natin everyday. Pagligtas na siya ng Diyos, ngayon, ano ba yun, Feb 2. Kung naligtas Buboy. Kasi Buboy naligtas ng February 2, kailangan pinagsisihan mo lahat ng kasalanan mo. Meron pong isa hindi pag-isihan mo din yun. Hindi kami matatapos dun. Hindi mo pwedeng i-require sa kanya kasi mahirap yung nag-iossi ka. Kaya may ka-live-in ka, kaya hindi ka nag-review, kaya matamad ka. Kailangan maging masipag para maligtas. Sablay po yun. So mali po yun, kailangan natin eliminate yung mga nakakagulo at bumaba ka sa atin. Amen? Explain natin mamaya agad yung details niya mamaya. Pero gusto ko lang sabihin ngayon,
Ang salita ng Diyos nagliligtas, gamitin mo salita ng Diyos, kailangan nilang tanggapin. Pag na-present mo ng malinaw, nasa kanila yung desisyon, di mo sila pwedeng di mo siya pwedeng pilitin at di mo dapat pilitin. Kasi lolo mo sarili mo. Mga estudyante ko kayo, tumanggap kayo sa Panginoon ha? Opo, may plus kayo, patay. Iba na yung motivation nila. O kaya ka, naliligaw ka, kunwari. Tanggapin mo ang Panginoon. Oo, kasi pogi mo eh. Iba na, wala na. O kaya, sasabihin kita, hindi ka tumanggap. Hindi ganun. Kaya para matanggap nilang malaya in their free volition, nasabi ko naman Calvinist kanina, kalokohan yan, nilalabanan po namin yan sa church. Ang daming naloko dyan. Nabagay ko lang Spurgeon. So para ma-clear mo yung way, para tumanggap siya, kailangan sabihin mo yung malinaw na gospel, hindi mo kaya maligtas sarili mo, ayaw ng Diyos ang kasalanan, lahat tayo ng kasalanan. And then dapat tumanggap siya, dapat. Pag ayaw na tumanggap, huwag mo i-count. Okay? Huwag mo patanggapin, ayaw nga. Ayan, mali na po ba yun? Yun yung point ko dito sa people should receive Him. Siya yung salita and therefore kailangan paliwanag. Pag tinanggap nila yun, tumanggap sila, ligtas yun. Okay? So, mamaya na po yung mga ibang details. Kaya sabi dyan, sabi sa, nandun pa tayo sa point na 21, verse 21. Hindi lang basta tanggap with meekness. Kaya ito, tandaan po ito, ang walang mayabang na maliligtas. At least sa part na yun may nagyayabang, pinagyayabang yung good works niya, religion niya. Hindi agad maliligtas yan. Kaya gagawin mo, babakbakin mo yun. Hindi mo sapakin ang Diyos titirahin mo yun. Pag sinabi mabuti ang tao, sigurado ka, kaya mo ligtas sarili mo. Hindi ka move on pag hindi siya actually, may kasalanan ako. Pag sinabi mo, mabuti ako, hindi ka mag-progress dapat. Kasi kailangan nilang tanggapin ng may kababaang loob. According to that. Ito na pala, nasa outline ko pala yung grafted. Sinabi ko dyan, yung Romans 10. Punta tayo Romans 10. Medyo na halo na yung instruction dito. Okay lang po. Ano yung sabi ng engrafted? So verse 6 po, no? Mga kay batang Kristyano, kamot ako dito eh. Pero, ano sinasabi dito? Pero ngayon malinaw na. Diyan po kayo Romans 10, mamaya tayo sa 9, dito na tayo sa 6. Sabi dyan, ako na lang, simple niyo po ako. Sabi dyan, but the righteousness which is of faith speaketh on this wise. Dinidescribe niya yung katuwiran sa pamamagitan ng palataya. Ano sinasabi niyan? Okay? Sabi niya, say not in thine heart. So, binigay niya muna yung maling paliwanag. Say not to thine heart, who shall ascend into heaven, that is to bring Christ down from above, or who shall descend into the deep, that is to bring up Christ again from the dead. Yung sinasabi niya dito, yung righteousness by faith, hindi ganon. Eh, ano nga? So, verse 8, but what saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth. Ano? Yung salita ng Diyos, nasa iyo na. Malapit sa iyo, nasa bibig mo na. Hindi na sa bibig mo, nasa puso mo pa. Nasundan niyo ba? Okay? Ano yung tinutukoy niya? The word of faith which we preach. Now, sa panahon natin yan, again, may heresy na word of faith yung tawag nila eh. Ang ginagawa po nila, name it, claim it. Okay? Gusto mo imaman, gusto mo kakotse. Pray ka lang, sabi mo, magkakotse ako. Word of faith, tawag nila, magkakaroon ka talaga. Parang mga Buddhist, Hindu, yung sinachant nila. Matindi yun ang sinasabi dito okay, sinabi ko lang kasi baka narinig ko sa mga kaibigan yung word of faith. Heresy po yan. Ang sinasabi dito, malapit sa iyong puso, yung mismong pinipreach natin. Ibig sabihin ito, hindi mahirap ipaliwanag yung bagay na alam mo na. Amen? Parang ganito nakaka-asar, pero nung na-elect daw po si Trump, dineclare niya na dalawa lang ang gender. I mean, what? Kailangan mo i-declare yun? Bakit na kailangan i-declare? Kasi dami mga sinaulong, di ba? Gender fluid, babae ka, sigurado ka, babae ka. Ikaw, lalaki ka, sigurado ka. Baka naman hindi, ginaganon yung mga bata. Sinaulo, literal. So gusto ko sabihin dito, hindi ko na kailangan sabihin, lalaki ka. Alam niya na yun eh. Yung mga nagsabing, lalaki ko ako, naloko yun. Ngayon, ganun din daw po, balik tayo dito, yung kaligtasan pala, at yung pinipilis natin gospel, hindi po ito napakahirap.
Kasi gagawin mo lang sa kanya, tinatanong mo sa kanya para yung naiintindihan mo, naiintindihan mo sa kanya, pinapalabas mo lang sa kanya. Yun ang ibig sabihin dito. Yeah, engrafted word na pinipreach natin. Okay? So more on that, sa ibang magkakataon kayo, napakaganda po nun. Madalas sinasabi din, logic lang yan eh. Common sense, yan, nakinig natin, di ba? Yan. Common sense. Kaya po, hindi mahirap solving. Kasi naranasan namin, kahit anong itsura niya, anong profession niya, pare-pareho lang ang tao. May mga smoke screen lang yung ibang mga pseudo-religious. Pero pag nakakuha mo yan, nagtiwala ka dito, ibig sabihin, pag may sinabi silang kontra dito, alam mo agad kasi sinungalingan yun. Huwag kang titiwala doon. Ay, ganyan ba yan? Alam mo, idol, di nga alam. Niloloko niya, nagsinungaling siya, kung pinaniwalaan niya kasi sinungalingan. Ganun kapag kayo. So, pag alam mo yung basic ng katotohanan, hindi ka maliligaw. Naalala ko yung station ni Pastor dito, yung, ito nga, yung mga makakot ng pera, di ba? Sino yung mga makakot ng pera dito? Naalala ko itong mga, sina Amaan, sina Avila, di ba? So, ang station na dala siya, ganito. Bakit yung mga teller daw, hawak ng pera? Pinakapa nila, gano'ng kakapal, gano'ng pinipitik pa yan. Para malaman nila yung totoo. Pag familiar ka na sa totoong pera, kasi may bigla kang may nahawakan, parang ang gaan nito, mabigat ito masyadong makintab to. Alam mo na, take yung pera. So, ganun din po yung tamang gospel. Pag yung hindi tamang gospel, pumasok sa church, sandali, ang ibig sabihin, kakabahan na po yan pag yan ay natuturo. Ngayon, may mga naloloko din may mga sincerong tao na naloloko ng false doctrine. So, dapat ma-realize po rin yan, okay? Huwag mo sasabihin heretic agad, false teacher agad, na ano rin siya, nabiktima rin siya. So, it would help kung kaya mong discern yun, okay? So, ano yung yun? Then, nasabi ito, nasa ano pa rin tayo? Balik tayo sa James 1:21. James 1:21, diyan pa rin po tayo, sabi po dyan, which is able. Alam niyo po yung able? Sinabing able-bodied person, ang sabihin nun, kaya niya, di ba? Ewan ko sa amin, meron kaming yearly annual physical exam. So, minomonitor kami ng empleyado kasi baka may cancer ka na dyan, nakakahawa ka na dyan. Hindi ka na fit to work, di ba? So, pero pag okay ka naman, may konting ano ka lang, able ka, able-bodied. So ngayon, medyo simple ito. Gusto ko sabihin, kaya ng Diyos magligtas. Amen? Kahit nasa Catholic ano tayo, sa country, may nating puno-puno na idolatry dito. Kaya yan. Amen? Amen. Pagpukay sa idol. Alam nga nila na mali yun eh. Pero minsan pag sinabihan ka, walang pakialaman, respeto lang, respeto. Sandali. Pag sinabi ko hindi ka na nire-respeto eh. Sandali, ako nire-respeto ko yung pagkatao mo. Kung nila si Buboy ay umahalik sa poong Nazareno. Sinabi ko, hoy, mali yan. Ay, respeto, respeto. Tama ba yun? Tamang respetuhin ko siya kasi hindi ko gusto siya magmukhang tanga. Pero yung maling paniniwalaan niya na alam ko makakasira sa kanya, pwede bang tulig sa inyo yun? Dapat, hindi nga lang pwede, dapat. Kung may concern ako sa kanya. Pero kung akong pakialam sa kanya, makakawang tanga niya, ganun lang eh. Pero kung concern ako sa kanya, wawading ako siya, Buboy. Ganito sinabi sa Bible. Galit ang Diyos dyan. Malinaw, sinabi niya yun. Binabastos ko ba siya o yung kasinungalingan na tinanggap niya at the moment? Ngayon lang naman yung paniniwala kasi pwede mong tanggapin, pwede mong i-reject. Ganon din si Jesus. Pwede mong tanggapin, pwede mong i-reject. Of course, dapat natin tanggapin si Jesus kasi ang katotohanan. Ba't ka nasabi yun? So, able, okay yung, naku, hindi naman maligtas sa iglesia ni Manalo. Ang hirap maligtas niya. Ang dami na namin na-save, iglesia ni Manalo. Amen? Hindi sila iniwala sa ganito sa kanila eh. Hindi lahat ha, yung iba, panatiko, gano'n din ang katoliko, gano'n din ang Mormon. Yung Mormon, medyo wala pa ako nabilang Mormon. Muslim po, meron na. Pero karamihan, kawawa ko yung mga Muslim. Dito kung sabihin ka, dito maranasan yung mga kabataan pa lang, kasi tanda ko na rin yung ano taon na LJ? 19 ka na? Tagal ko na pa nawala dito. Gusto winning kami, 14. Muslim. Sabi ko, ay, hindi kami pwede dyan, papatayin kami ng magulang ko.
Naniniwala ka ba? Yung sinasabi na ng pastor na gano'n, parang wala namang gano'ng magulang. Masyado na nga. Pero pwede pala sila maligtas kasi sabi mo, tayo lang naman eh. Pero minsan, desperado na ako kasi naaawa ako sa mga bata eh. Sabi ko, bawal daw sa amin yan eh. Ba't sino may-ari ng kaloob mo? Natanong ko gano'n. Pag talagang ayaw niya, di wala, magawa. Pero nini-risk ko siya in that way. At alam niya rin naman yun, di naman siya sumasunod lagi sa magulang niya eh. Tsaka alam niyo, after 10 years, aalis ka sa bahay mo eh. So, sinong mas dapat mo sinusunod? Ang Diyos. Okay. Patapos na tayo at wala pa akong isang oras. So, point number 5, last, sa 22 to 24. Ito yung sikat na verses, okay? Sabi niya, but be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. For if any be hearer of the word and not a doer, he is like a man beholding himself. Hindi ko natutuloy, kabisado nyo na ito. Pero tanong, ina-apply ba natin sa mga bagay na dapat ang ina-apply? Ang topic natin ngayon, soul winning. Gawin huwag lang kayong makinig. Ang lakas mo mag-amen, tama yun, at wala akong duda, naiintindihan mo yun, gusto mo yun, at naniniwala kang tama, tanong, ginagawa mo ba? Sabi sa atin ni James, huwag ka lang makinig. Kaya point number 5, just do it. Basta mahirap talaga. Hindi mo nga alam na mahirap din eh. Hindi mo alam. Hindi mo alam yun kasi lahat na natin ako mismo, akala ko mahirap ngayon, mahirap. Pero mahirap din ang madali. At isa pa, pag ayaw tumanggap ng tao, hindi ka na in-expect ng Diyos na. Sabay mo, in-expect ka ng Diyos kung may piloso ko dito, kaya may alam niyo ba yung term na reprobate? Importante yan, napagayat kanina, anak ng demonyo. Mahubawal yun. May mga tao wala ng pag-asa. Inakalungkot bakit yung ibang preacher sinasabi, may pag-asa yan, lahat tayo abutin ng Diyos. Tama yun in a way, okay? May exemption doon, mga reprobate na tinatawag. Sinabing reprobate, rejected. Wala ng pag-asa. Gusto sa'yo, wala narinig yun ha. Hindi nga nakakalungkot eh. Nasabi ko sa Romans, sa Jeremiah, sa Jude, may mga tao wala ngayon. Ito yung sasabihin ko sa yung good news. Kailan pa kami ulit sa winning kahapon? May na-encounter ba akong anak ng demonyo? Wala. Siguro ang huling na-encounter ng anak ng demonyo, by the way, pag bakla yan, yung obvious na bakla, hindi nalapitan yan. Hindi ako may guilty. Ba't di mo nalapitan yung bakla? Baka maligtas pa yun. Hindi, sabi sa Bible, di na eh. Unless mga batang-bata yung mga nasira na ako katulad yung mga kaedad nyo, iba dyan medyo may pag-asa pa kasi mga naloko lang. Pero pag pumapatol na sa kapwa niya, katulad sinabi sa Romans 1, nako, iba na utak po nun. Punta ko lang punta doon. Yun nga kasi kaya gawin mo na lang. Huwag mo itatasan, mahirap yan. Nakita ko may sinigawan to. Yung sa dinibate. Takot ako sa debate. Huwag ka mo ipag-debate. Sabi sa Bible, hindi pala ako ipag-debate. Anytime. Iba yung diskusyon. Iba yung pinagtanggol may salita ng iba yung debate. Yung debate yung talagang parang si James White. Yung panel, magpapatalinuhan yun. Yun ang hindi gusto ng Diyos. At hindi mo rin kailangan gawin yun. Amen? Sabi dyan, doing is obeying eh. Diba? Hindi katagapan niya sabi. Sabi. Understanding it is not requisite to obedience. Sa Tagalog, bago ka sumunod, hindi mo kailangan maintindihan. Mas maganda kung maintindihan mo. Amen? Sino dito ang ay, mga anak, mga estudyante, mga empleyado. Minsan yung mga kailangan gawin, sabi gawin mo, pero parang mali yun. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan. Hindi ko kailangan maintindihan lahat. Sumunod ka lang. Amen? Amen? Amen. Stephen, mabait siya. Susunod yan madalas. Pero minsan nagtatanong din, ba't ganito? Just do it. And then people learn as they do. Ito, madalas na binabanggit dito sa diet. Ito naman eh. Pag sumunod ka, doon mo palang maintindihan, ano bang di nga alam gawin? Sino? Magkano ang illustration ha? Kunwari, choir nyo na lang, magaling ang choir nyo dito, di ba? Ano ba kumanta bago mag-choir? Sumunod ka lang, bukas mo na yung bibig mo. Sabihin mo yun. Gaya lang isang umpisa, di ba?
Eh, paano kung sobrang mahihain ka? Parang sinalala ko si Nikki. Yan, yun si Nikki. Naku, boses ipis dati yan. Alam niyo ba yun? Yan, pero tuloy lang. Sino ba yung kasama mo? Ayan, pero ngayon, amen? Umaawit na yan by yourself. Kasi gaya, practice. So you learn by obeying. People learn as they do. Kaya sabi ko, mahirap yan, pastor. Sumunod ka. Sumama ka lang muna. Makita mo lang, yung 1,000,000 beses, 100 beses, nakita mo yung kasama mo, ginagawa niya. Kahit kaninong tao, swimming, kahit mga 3 buwan. Every week, kasama mo si, kung sino marunong. Ganun lang pala yun. Ilang verse lang yun. Ngayon, mga kasalubong piloso mo talaga. Ako, sabihin sa inyo, iwasan ko na eh. Debatihin mo pa ako, meron pa ibang kaluluwa dito. Sige, babay, sige po, ngayon mo paniniwala mo. Huwag mong basbasin, amen? Baka masyadong maasar eh, pero parang medyo maasar. Naranasan namin doon, paalis na ako eh. Ano yung pangalan ng simbahan nyo? Hindi nyo pala kasabi, Iglesia ni Soriano yun. Yun yung pinaka, nila, selling point. Kaysa pag wala tayo yung pangalan sa Bible, hindi kayo tunay. Yun na yun. So, pwede mo layuan. Pero, yung alam mo na, gawin mo na. Amen? Ay na rin. Okay lang, sige po. You will soon learn that you are also, ano ba dyan? Hindi mo na yun yung mga sub-points, ha? Later mo na malalaman at dati hindi mo, hindi ata gagana, hindi ko kaya. Pag sumunod ka, ay kaya ko pala. Hindi sumunod ka eh. Kahit mga bata, ito ang active soul winner sa amin ngayon, hindi yan nakatapos ng, hindi nakatapos ng high school yun. Pero mabilis din siya kasi, Bisaya siya, natuto siya Tagalog eh. Kaya mo yan. Ngayon, kahit binabalata yung mga bata, kahit nakaka-soul win siya. Amen? Patapos po kayo, Pastor. So, conclusion na lang to ng message ha. Mamaya, dahil meron pa akong sabihin 30 minutes, doon ko bibigay po yung mga details ng instruction na binigay ko lang ng Tuesday. So, tapos na tayo. Number 1, God wants to save. Number 2, God saves us first. Number 3, the process can be long, depending on the attitude. Your attitude towards it. Number 4, Jesus is the Word of God, thus the saving siya. Ang nagliligtas, yung salita niya, alam mo na, gamitin mo, sundin mo, sa puso mo, magtiwala ka sa Kanya na kaya niyang magligtas. Number 5, just do it. Later, malalaman mo, kaya ko din pala. In conclusion, sabi niya, you and I can learn to be a soul winner, a preacher of the gospel of the Lord. At hindi lang basta kaya, pwede kang maging mahusay. Ang dami ko yun naka-inspire eh. May mga nag-share na paano sila naging soul winner. Parang ako din mahihain. Pero nakaintindihan niya, kaya kong gawin yan. So pagkasama mo siya dito, halos hindi siya nagsasalita. Pero soul winner pala. Pwede ba yun? Sabi sa isip natin, kaya lang yan yung mga talagang mabaw ka. Hindi rin. At kahit, maganda lang siya, marami na na-experience, marami na nakita na taong kahit tahimik lang. Yung network manager sa amin, gano'n lang ito, busy. Pero ang galing pala. Sa bagay na ginagawa niya. Gano'n. Hindi siya magaling eh. Hindi siya mahihayin ka ngayon, hindi mo kaya gawin yun. Amen? In conclusion, basahin ka lang po sa Hebrews 7:25. Hebrews 7:25. Sabi po dyan, wherefore He is able also to save them to the uttermost that come unto God by Him, seeing He ever liveth to make intercession for them. Ang Diyos daw ay kaya magligtas, kahit sino pa yan. Again, ang except na tayo dapat, obvious na sa atin yun, exception yun. And then sabi sa James 4, balik tayo sa James. Sabi po dyan is 4. So, sabi po dyan, may basa po, pwede ba? Ready, go. There is one lawgiver who is able to save and to destroy. Who art thou that judgest another?
Isa ang nagbigay ng batas. Yung nagbigay ng batas, siya rin yung magliligtas. So, ibig sabihin nito, hindi yung tipong nakita ba kayo ng bata ko sa kwento ko sa inyo, medyo nakatawa ko, sana matawa ka. May dalawang tao. Nagpads ko na yun. Yung isang matalino, engineer. Yung isa, nabasa na ito sigurado sa ano niya, kids niya. Yung isa, sino ba hindi matalino? Sabihin natin, street sweeper. Kaya. Nag-usap sila, sabi ng matalino. May tatanong ako sa'yo. Alam mo na? Sabi matalino sa tagawalis. Tatanong ako sa'yo, kasi matalino siya, alam niya alam niya isa hindi. So, pag nasagot mo, bigyan kita ng 500. Pag hindi mo nasagot, bigyan mo ako ng 500. Okay? Pero pag ikaw nagtanong, dahil hindi ka naman matalino. Kung nagtanong ka, hindi ko nasagot, bigyan mo lang 5 piso. Pag nasagot mo, bigyan ka 5 piso. But, yung street sweeper pala matalino. Sa ibang bagay. Sige. Alam mo tayo tanong, invento na lang ako sabi. Ilang anay ang kayang kumain dito sa... Sorry, ilang araw kayang kainin ng anay yung buong kwarto na... buong building na mayroong 70 floor. Mahirap yun Sabi ng matalino, sige, ito yung 500. Hindi niya masagot Ngayon, hindi mo pakali yung matalino. Ano ang masagot dyan? Hindi ko rin alam. Ito 5 piso. Ngayon, hindi ko na alam ba't yung sinok yun. Ano yan? Ayan, so, may... Alam niyo yung ibang nagbibigay ito ng puzzle or ng minsan yung puzzle na ibibigay niya sa'yo, di mo kayo makasagot, di niya kayo sagutin So unfair yun, di ba? Niloloko ata ako nito Pero ang Diyos hindi siya ganun. Nakuha niya yung pinupunta ko. Mahirap maligtas! Kasi yung nagbigay ng batas, siya rin yung magliligtas. Kasi siya rin yung paparusa. O doon ka lumapit sa nagbigay ng batas. At siya ang gumawa sa'yo. Hindi pwede sabihin, ginawa ko ng Diyos na hindi ko nga alam 1+1 Pero alam yung kasalanan. Amen? Alam mo yung tagapagligtas. Minsan, wala kang makayanan, pero siya nagligtas sa'yo. Kaya mo intindihin nyo, kahit mga bata. Kaya mo intindihin yung langit, kaya mo intindihin yung tagapagligtas, yung Diyos na lumikha ng lahat. Kaya mo intindihin yun. And therefore, kung naintindihan natin yun, kaya tayo iligtas ng Diyos? Maligtas na kayo yung iba kaya? Kaya mong iligtas? Ikaw yung gagamitin ng Diyos? Yes. Kaya mong iligtas yung iba. Again, hindi kayo iligtas kasi hindi sa iligtas. Pero, pwede mo sa Kanya, kaya mo aralin yung gospel, pwede mo at kaya mong aralin yan. At i-practice. At sino ditong walang time sa ganyan? Sabi nga nila, you cannot have time if you don't take time. Kaya minsan ibang, ito nga, ginagawa niyo, no? Hanga ako sa inyo, meron na kayong Sunday morning, Sunday afternoon. Meron pa kayo Wednesday. Meron pa kayo Friday. Patayang kayo dito. Sa amin, Thursday, Monday, Sunday morning, afternoon. Dati wala rin yung oras dyan, di ba? Pero pag nag-commit na kayo, importante para sa akin to. Yung mga ibang ginagawa mo, makakahintay yan. Amen? Yung sa mga hirap gawin sa church, yung mag-invite Sige sila, pastor, meron akong labahin Kaya yung madalas pwede yung i-survey yan Gusto ko sumali sa family feud. Survey! Ano ang madalas excuse ng mga Kristiyano? Hindi pumunta sa church. Ting. Maglalaba po. The survey says, top answer. Nangala ka. Minsan nakakapi ko ng ewan Kasi sabi ko, salamat si Mrs. Siya naglalaba. Pero,
Minsan, ginagano ko yung mga bata eh. Ako, ganito ang ginagawa sa Monday, trabaho hanggang Friday. Minsan tatawagan ko pa kahit gabi. Alam niya ano yan, dahil nag-resign yan. Gabi na tatawagan ko pa. Sir Ace, may problema dito. Eh paano baby, pero ako sir mo, patay na ako. Buti may katim ako. Wala kang excuse, amen? Amen? Amen. Meron kung magbibigay ka pero hindi ka panay-paniwala. May bisita pa ako, Pastor. Services. Second top answer. Imbitahin mo dito. Amen? Masakit po yung ipin ko. Hindi ka na mag-preach eh. Diyan pa lang. Matin ka pa rin. Amen? May sakit po yung kapitbahay ko. Wala. Ha? Wala sumasagot to. Joke lang yun. So, kaya nating maging soul winner. Amen? This time po, ay sana na-encourage na kayo ng konti, medyo humiti na iba. Sana, ngayon, bigyan natin instruction. Gaano kadali, gaano kahirap maging soul winner? Pwede maging mahirap pag pumasok yung false doctrine. Okay? Tsaka yung mga heresy. For example, mga iglesia ng Manalo, mga debotong katoliko. Nasa lubong yung gagawin yan. Pinanganak akong katoliko, mamamatay akong katoliko. Anong gagawin mo doon, Pastor? Ayun, tinti lang. Naalala ko sa Alvin, sinabi na rin ito. Tay, unay, ate, paano po kung nadulas kayo na napatapa kayo sa kuko? Parang natilihin niyo po ba yun, o hugasan niyo, o babaguhin niyo kung may mali kayo ginawa, di ba? Kung meron ka na-adapt na mali, aminin mong mali, and then move on. Personal yun talaga, kaya nga personal religion, kaya hindi madali yan eh. Kaya yung soul winner po dapat matyaga, matalino. Hindi agad nagsasabi ng sumakong dati ha. Mga sumakong dati, hindi nag-soul winning. So kailangan mo lang malaman kung ano yung galawan dito. Sinabi ng Panginoon, yung kapag natin kanina, makaka-encourage sa atin ito kung naintindihan natin. So, simulan natin. Nabanggit ko na po kanina, Pastor, yung mga tips para mag-soul winner ka. Una, siyempre, i-desire mo, gusto mo. Ngayon, alam nyo na kaya nyo. Sino naniniwala kung kaya nga? Kanina, wala di ba? Kaya mo yan. Ate Marcel, kahit sino ka pa. Si Kuya Edison, di ba? Ito yung kasama ko dati. Saka si... Kamusta na po si Doc? Ayun pa rin yung mga nag-aaral pa lang ako, yung mga kasama ko, sabi ko. Nakakikalis din kasi si Kuya, si Doc, Adonis. Kinakwentuhan niya, sabi ko, masyadong matagal yun, kaya dinidevelop pa rin ko yung sarili ko lang na style ng soul winning. Sabi ko, masyadong matagal to, magkakaibiganin ko muna bago ko siya ng salita. So sabi ko, parang mali yun. Maganda, pero mabagal yun. So nanaintindihan ko na, ayan, sama lang po kayo. Again, alam niyo na kaya nyo. Okay, so again, instruction. Mag-set ka ng time. Kung, alam niyo yung libre nyo, di ba? Kunwari, ano pong hobby nyo mga kari? Nag-gym kayo. Ilang oras ka nag-gym? Isang oras lang. Anong araw? Monday. Tatabihin sa akin, Sabado yung maluwag, di ba? Nagtatrabaho, nag-aaral. I-carve mo lang yung schedule na yung kami morning. Pag wala ako sa halahala, morning yan. Dito sa malapit, Marikina, sa Pateo, Montalban. Basta yung ano na yun, yung time na yun, kung walang special, wala kasi ang vision. Yung maganda dito pag kayo ay Christian, amen? Wala kayo masyadong gaming, diba? Wala isang oras ko. Soul winning na lang ako. Lagi yung pag umaga ng Sabado, 8 to hanggang hindi naman 4 hours. Kasi nga, dinadala ko, tinutulong ko yung mga bata. Sabay gala na rin ang pamilya. Ganun ang oras namin. Block na yun. Ibig sabihin, pag wala talagang special event sa buhay namin, ano naman yan. So, winning time yun. Amen? So, alam mo na mga anak ko yun. Gigising sila, kahit di sila soul winning. Pero, gising nga, pag-halahala kami, 5:30 ang gising. 2.5 hours ang biyahe, service, soul winning, uwi, gala. Madalas, nitreat ko po yung mga anak kung kaya ng budget, nitreat ko yung mga bata.
Para yung sabi ni Pastor dito, natutunan ko sa akin, para yung mga Kristiyano, hindi burden yung ministry. Amen? Masaya eh. Kahit pa paano, total, papakinig ko din ng Stephen, lakas sumahin yan. At least, natuwa sila, pati yung kasama namin. Hindi yung tipong uuwi sila ng gutom, di ba? Hanapin ka ng magulang mo. Sumama ka na kay Pastor, yan, gutom ka na. Kaya hindi ko pinapauwi ng gutom yun. Kaya so mag-carve ka ng schedule. Again, pinaka-importante pala, baka magkalimutan. No? Aralin mo, okay? Simple lang ang basics. Anong sinet natin Tuesday, bilisan ko na lang ang basics yan. Una, lahat tayo makasalanan. Ang kabayan ng kasalanan, kamatayan. Okay? Lahat tayo makasalanan, Romans 10 lang yan. So, Romans 3:10, 23, lahat makasalanan. Pag tinanggap ng tao, which is yun naman talaga, pwede, kapisaduhin mo na rin, English Tagalog. Amen? As it is written, there's none righteous, no perfect one. Kaya na sulat, walang matuwid, wala kahit isa. Bakit? Verse 23, lahat ay nagkasala, di nakabos sa kalulatian ng Diyos. For all have sinned and come short of the glory of God. So pag nakuha niya na yun, ano mo, tansyahin mo kung tinatanggap niya yung sinasabi mo. Kung tinanggap niya, tuloy. Pag hindi, kahit matagal lang kayo, doon lang kayo, hindi pwedeng mag-move on. Amen? Kung tinanggap niya, hindi ka kayang ligtas sa sarili niya, paano yan? May paraan naman. Move on sa Romans 6:23. Sabihin lang doon, kabayan ng kasalanan, kamatayan, sabayad ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So, ang style dyan is, ano yung kamatayan? Ito naman yung medyo false doctrine na, naman. Sabi nila yung kamatayan daw, separation from God. In a way, totoo yun, pero minsan sablay yun. Kasi sa pag nagbabasa ka ng Bible, yung mga nasa impyerno, they're tormented in the presence of God. Ibig sabihin, ang Diyos pala, kahit, diba, omnipresent nga siya eh. So medyo ang ibig sabihin talaga ng kamatayan, hindi separation from God. Ang ibig sabihin ay Revelation, para malinaw. Pakita mo sa kanya. Revelation 20 muna, verse 14. Revelation 20:14. Ang introduction mo dyan, ilang beses tayo nakamatay? Siyempre, isa lang. Diba? Kasi ang ibig mong sabihin sa kamatayan, kung sumagot ka, kasi pag hindi na huminga, patay na. Tama naman. Tama naman, diba? Kasi sa Bible, bakit ganito? And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. So mapapansin mo, yung death, tinapon. So, obviously, ibang kamatayan ang tinutukoy niya. Hindi yung, huminga, patay na. Hindi yun. Kasi tinatapon eh. And then, may second death. Tanungin mo agad, ganung paligoy, sa palagay mo, ano yung lawa ng apoy? Karamihan ng Pilipino, alam na yan. Ano yung lawa ng apoy? Tinapon yung impyerno dun eh. Hindi impyerno rin, mas malaking impyerno. Ganun lang kasimple yun. Amen? So, ang tawag ng Bible sa impyerno, kamatayan. Kamatayan, impyerno, kamatayan. Kasi nga naman, sa langit may buhay na walang hanggan. Hindi make sense, di ba? Kamatayan, buhay na walang hanggan, langit. So, balikan na sa Romans 6:23. Ang sabi doon? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. So yun pala, pag nagkasala ka, impyerno ka. Kasi ang kabayan ng kasalanan, kamatayan. Hindi yung mamatay lang na namatay, hindi. Impyerno. So dapat mas maintindihan yun. Naku, pag namatay pala ako, makasalanan ako, sigurado impyerno. Kung tinatanggap niya at kalamihan po, sa survey ko, siguro mga 90%, 95%, tatanggapin agad yan. Ngayon, papasok mo na, may pag-asa naman. Ano yung pag-asa? Ay sabi dyan eh, but the gift of God is eternal life. Kung sinasabi natin na by default, impyerno tayo dapat lahat, kasi lahat tayo makasalanan, lahat tayo nagkasala, kabayan kasalanan ka pa tayo. So lahat ng tao dapat sa impyerno, malinaw yun eh. Ito ngayon yung dapat emphasize natin, kasi dito nagkakaroon ng kalituhan. Ang sasabihin ng mga work-based salvation is, sino yun? Basically lahat ng religion. Catholic, Iglesia Manalo, kahit mga Hudyo, ang tuturo nila, kailangan pakabait ka, member ka, baptize ka, lahat ng basta puro works. Gumawa ka para ka maligtas. Yun ang works-based salvation. Kasi sabi dito, hindi, regalo yan eh. So, kailangan mong isa-isa sa kanila. Anong sabihin ng regalo? At again, parang Romans 10:6, alam na nila eh. Ang tanongin mo lang, brother, regaluhan kita. Ano natin? Dea.
Rhea. Rihanna. Ang songer ba yan? Rihanna, ganun ginagawa namin, ha? Dinedemonstrate ko na po sa inyo para makita nyo gano'ng kadali ito. Okay? Dinagalawan kita, pero pingin mo na 10 piso. Ganun yung sandali, kala ko pa regalo. Nakita nyo, alam niyo yung sinarigalo eh. May sabihin pa, 5 piso na lang. Hindi pa rin, di ba? Alam niya na. So, ngayon, linawin mo sa kanya, pag sinabi regalo, walang hinihinging, bayad mo na. Okay? Number 1, bayad. Pangalawa, kumari, sige, regalo ko sa iyo ito. Walang bayad, pero linisan mo lang yung sapatos ko. Regalo ba yun? Kasi may kapalit eh. Pag may kailangan akong gawin para sa iyo, hindi regalo yun. Palitan yun eh. Service is parang cash na rin, di ba? So, malinaw na. Regalo, walang bayad, wala rin kapalit. O for example naman, sige, walang bayad, walang kapalit. Pero gusto ko lang basahin mo ito araw-araw. Pag hindi mo binasa, babawin ko. So, may kondisyon. Regalo ba yun? Ulitin ko ha, walang bayad, walang kapalit, pero kailangan mo basahin pa. Pag hindi mo binasa, babawin ko sa'yo. Regalo ba yun? Malinaw, di ba? May kondisyon, may bawian. Pag gano'n, hindi regalo yun. Kaya yung mga nagtuturo ng nawawala yung kaligtasan, di ba? Ba't nila tinuturo yun? Kasi hindi ka gano'n kabanal eh. Hindi ka nagtapat. Kaya wala yung kaligtasan mo. Eh? Sabi sa Bible, regalo eh. Anong kailangan lang gawin ng isang tao para mapasa kanya yung regalo? Walang bayad, walang kapalit din. Anong kailangan mo lang gawin? Sa'yo na to. Kunin or tanggapin. Ito nyo na. So may kailangan, sabihin ko, wala kang kailangan gawin sa regalo. Kailangan mo tanggapin. So tama, hindi pa lang bayan, hindi pa lang pakahirap. Kasi bayad na eh. Kaya puro tayo doon. Pero kailangan mo tanggapin. Sabi pa, hindi. Ito ang Calvinist. Basahin sa... Gusto kong ibigyan ng dito kasi maniwala kayo, daming nalilito dito. Ephesians 2. Ito yung pangalawang mention, no? Pinakasikat lang, Romans 6:3, saka Ephesians 2, 8 and 9 sa regalo ng Diyos. Yung, ano yung regalo ng Diyos? Nasa Ephesians na po tayo. Ephesians 2:8. Sino ditong hindi magaling sa Bible pero magaling sa English? Kasi kamay. Yung mga bago lang. Kahit unsaved, babasa mo yan. Ano yung regalo ng Diyos dyan? For by grace, sa pamamagitan ng pananampalataya, ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa iyong sarili. Ito ang regalo ng Diyos. Ano yung regalo ng Diyos? Anong subject dyan? Ano yung regalo ng Diyos kanina? Alam nyo na eh. Romans 6:23. Dito, inulit lang. Iba lang yung pagkakabigay. Minention niya na iyan ay biyaya ng Diyos. Kasi wala din bayad. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Nasaan yung pananampalataya sa pagtanggap? Tatanggapin mo ba yung kung naniniwala? Example, ngayon lang kami nag-meet ni Rihanna. Regaloan ko na nasa box pa. Tatanggapin mo ba yun? Depende. Nasa kanya yun. Pag tinanggap niya, anong isabihin nyo? Naniniwala sa akin. Well, hindi ako terorista to eh. Wala nang balbas eh. Diba? Hindi, mga terorista lang. Pag tinanggap mo yung regalo na nagtiwala ka una sa nagbigay, and then doon sa binigay. Amen? Kaya sa pag-isolve nyo kami, ang layo mo pa, Bible ang dala, iba tumatakbo na eh. Kasi ayaw nila yan eh. So yun ang kinalaman nun. So again, ulitin natin, ano yung regalo dito? Ha? Ayan na. Sinong pakisigawin nyo, ano yung regalo ng Diyos dito sa verse na to, sa verse 8? Ready? Go. Sino salvation? Taas kamay. Tayo. Tayo. May taas na kamay. Taas kamay. Salvation. Sige mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sino yung, ano sabi niyo iba? Grace yung regalo. Sino ang sabi? Wala. Okay. Sabi ng Calvinist, ano? Yung faith, ganito yan. Binigyan ka ng faith para tanggapin mo to. At pag hindi ka daw binigyan ng faith ng Diyos, hindi mo tatanggapin ito sandali. Hindi ang decision niya, nasa Diyos lang. Kaya ang famous turo niya pag sinabi niya, ang Diyos ang namili. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silang anim. Ito, impyerno, langit, impyerno, langit. Ganun daw ang Diyos. Kapayag ba kayo nun?
May pinili na ang Diyos sa impyerno. Yun ang sinabi ni Calvin. Meron akong reference niyan. Yung kanyang Institutes of Christianity, ang lino doon sinabi niya, pinili na ng Diyos, basta ka lang. Pumapasok ng mga baptist yan. Ngayon, paano ka may gisolve yan kung ganyan ang iniisip mo? Sige, ay pinili na pala tayo eh. Ibig sabihin, walang difference kung maging masipag ako o hindi, kasi pinili na eh. Mali. Ang sinasabi nga, sinasabi sa Ephesians, sa Romans, na predestination sa ibang bagay. Hindi ka predestinate sa impyerno, hindi ka predestinate sa langit. Hindi ganun. Ang sinasabi doon, pag ligtas ka, predestinated ka sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Yun yun. Ang layo nun sa dito ng Calvinist. Na-convince ba kayo? Anong regalo ulit dyan? Bakit naman niya i-oppose yung sinabi sa Romans 6:23? Diba? So, ang regalo dyan, kaligtasan. Tinukoy lang, paano mo nakuha yung kaligtasan? By grace, through faith. Diba? Pwede mong alisin yung and that of yourself kasi parang ano lang yun. Parang nililaw mo lang yan. Sino magaling sa English dito? Ako hindi masyado eh. Hindi, medyo natuto rin ako. Ano tawag doon? Hindi dahil sa sarili. Dinagdag niya lang yun. Ano kalimutan tawag niya? Sino magaling sa English? Yung unnecessary clause, parang ganun tawag dyan eh. Kasi pag inalis mo yun, buo pa rin yung sinasabi yung sentence. Amen? So ngayon, ano yung regalo ng Diyos? Kaligtasan. Okay, nasa tayo kanina. So ito nga, hindi ko ginagamit ito eh. Pag makulit lang, ito gagamitin ko ito pag sinabi, hindi talagang ano eh, kailangan maging ano ko eh. Kailangan gumawa ka eh. Saka ka sabihin ito kasi sasabihin sa 9, not of works, lest any man should boast. Pero pag yung regularly, hindi ko ginamit ito kasi malinaw naman eh. So balik tayo sa Romans 6:23. Pabayaan ang kasalanan, pamatay sa batang regalo ng Diyos ay buhay. Walang kasang alam yung regalo. Walang bayad, walang kapalit. Kailangan mo lang tanggapin. Ang dalili lang na. Mamaya, punta tayo doon. So next na po dyan is yung, malapit na, second to the last na po. No? Doon pala tayo sa pagiging anak ng Diyos. Doon mo na sasabihin, lahat pa ng tao anak ng Diyos? Lahat pa ng tao anak ng Diyos? Yes. Salamat. May lumalaman ha. Natalik ko. Okay lang yan. Pero sabi sa Bible, may mga anak ng demonyo. Okay? So, pwede natin categorize sa dalawa, pero mas accurate, tatlo. Okay? Tatlo ang category po ng mga tao, kung sino yung anak, hindi anak. So, inuuna ko po, kapag sumagot yan, katulad yan. Pastor, ano pa, pipilitin ko ba ito yung tinuro sa kanila? Tanungin mo sila. Kahit po sa sino mga teacher dito, kahit manager ka. Minsan ang hirap, ang hirap, pasunodin ibang tao, pag may ibig siyang paniniwala, ano ginagawa mo? Ginagamitan mo siya ng tanong. Tatanungin mo siya, ano bang paliwanag mo sila sa ba't pinalawalaan yan? So, ginagamit yan sa soul winning. No? Kaya pag siya pinilit yan, hindi lahat talaga anak ng Diyos eh. Hindi pinakita mo yung kanina, John 8:44. Hindi na tatawa anak ng Diyos eh, anak ng demonyo eh. Okay? Saka isa pa, ito madalas ginagamit. Si Judas pa, anak ng Diyos. So, karamihan sabihin, sandali. Ang sabi ng Bible na naman sa kanya, anak siya ng kapahamakan. Kilala mo yung Antichrist, opo, yun po yung kalaban ng Diyos. Anak ba ng Diyos yun? Hindi. So, anak ng demonyo, anak ng kapahamakan, hindi anak ng Diyos. Malinaw? Tatlo yan. So, anak ng demonyo. May pag-asa pa yung maligtas yung anak ng demonyo. Si Judas, nakita nila lahat ng miracle ni Jesus. Diba? Binuhay yung patay. Ano din, siguro, ano din yun, nag-praise the Lord din si Judas eh. Ligtas pa siya? Hindi siya naniwala kay Jesus. Hindi niya gagawin yung ginawa niya kung naniniwala sa kay Jesus. So, sabihin, may mga tao wala ng pag-asa. Salamat sa Diyos, konti lang po yan. Yun ang maganda daw, konti lang. Pero meron. Kailangan i-acknowledge mo yun. Na meron yan. And therefore, huwag mong i-stress yung sarili mo pag yung, hindi maligtas. Kaya di maligtas itong, sino kasi nila? Si Bill Gates ang nagbiginita mo yun eh. Pero nga, sino yung dinitain sa... Siya yan, sir. Very good call. False teacher, loko-loko, pastor, siya, rapist. Siran mo, pastor, sige buloy. Wala na. Ayun. Nag-pray ko ngayon magkaroon ng brain cancer, mamatay na. Ayokong mabulok sa kulungan, masyadong yan. Ang dapat doon, kasi kakandidato ka, di ba? Ang dami ng
nakulong na kandidato pa eh. Dali kasi nakuha ng tao sa pera lang. So, ang ganun ang panalangin. So, wala ng pag-asa eh. Makaka-damage pa yan, Lord, patayin mo na lang. Amen? Sama mo ng pastor. Nagbabasa kasi ako ng Psalms 139 ng Revelation 6. Ano sinabi sa Revelation 6? Lord, ang kailan mo ba ako pagkatanggol? Nasa langit na yun, so hindi pwede sabihin hindi banal yun. Sabi niya, pagtanggol mo kami, Lord, pinatay kami, wala kami, diba? So anyway, so tatlong kasi, ang anak ng demonyo wala ng pag-asa. Pinapaliwanag po natin para mamaya, convince siya. Okay? So yung pangatlo, ito yung anak ng Diyos. Alam na natin, saan punta anak ng Diyos? Lahat pa ng tao, anak ng Diyos. Okay, so paano may anak ng Diyos? Yung hindi anak ng Diyos. Pero in-explain ko muna pala kung saan pupunta ang anak ng Diyos sa langit. Pero pag nagkasala yung anak ng Diyos, saan pupunta? Alam mo yan eh, di ba? Sa lalim may mga anak. Pag sinabi yan sa impyerno, marami nagsasabi nun. Nagkasala sa impyerno, di ba? Pag may nakasala ng kamatayan. Tama naman, kaso anak ng Diyos eh. Exemption na yun. Nakita niyo yan? Dapat idikdik nyo yun kasi hindi sila tanggap, hindi na ma-assure yung kaligtasan nila. Kung hindi nila maintindihan, sinabi nila ng Diyos, yung mga anak ng Diyos, paulit-ulit, sabi sa Galatians 3, pag ikaw ay anak ng Diyos, katulad kay Abraham sa pananampalataya, ikaw ay co-heirs with Christ, kasamang tagapagmana ni Kristo sa langit. Alino yun, pero actually kahit di mo i-quote yun, alam nila eh. So okay, ulitin ko, anak ng demonyo, sigurado yung piyan. Anak ng Diyos, sigurado, kaya nagkasala, saan punta? Ano yung basta nasa gitna? Ito yung hindi pa anak ng Diyos. Ito yung sinusolve natin. Hindi pa anak ng Diyos, pero hindi pa anak ng demonyo. So may difference yan. Ngayon, pag namatay yung hindi anak ng Diyos, hindi anak ng demonyo, saan pupunta? Sabi sa Bible, ako ba yung kasalanan? Kamatayan. Sabi sa Bible, lahat nagkasala. Itong tatlong to nagkakasala, pati anak ng Diyos. Kaso anak ng Diyos eh, pag anak ng Diyos, langit pa rin. Kapaluin lang, langit pa rin. Pero, itong anak ng, hindi pa anak ng Diyos, impyerno yan. Pero habang nabubuhay, may pag-asa, kaya sinasolve natin sila, tumanggap sila, at siya ng Diyos, niligtas sila. So yun. So kaya, paano nga sila magiging anak ng Diyos? Basahin yung pinakamalinaw dyan, yung John 1:12. Amen? Basahin na. As many as the Savior gave you power to become the sons of God, even to them that believe in His name. Ang linaw nun, tatanungin mo ulit. O sa lahat na ng tao, anak ng Diyos, malinaw, hindi. Kasi kung tumanggap, naging anak ng Diyos. Malinaw? Malinaw. Sige. Balikan natin yung anong regalo kanina. Sa Ephesians 2:8. Pero sa Romans 6:23. Eternal life, which is pareho lang yan. Kaligtasan din po yun. Okay? Okay, so at that point, sabihin ko, kailangan tanggapin, ano? Yung regalo, which is? So, John 1:12 naman, anong kailangan tanggapin? Sino? Sabihin ko na dyan. Ano po sabi ni Jesus? I am the bread of, I am the resurrection and the, I am the way, the truth, and the, siya rin pala yun eh. So, hindi conflict. Ang pagkakaiba lang ng Romans 6:23, yung idea ng regalo, dinidikdik yun, walang bayad, walang kondisyon, kailangan mo lang tanggapin. Dito naman, sa John 1:12, hindi lang tatawa naman ng Diyos, pero pag tinanggap mo siya, magiging anak ka ng Diyos at itatakoy ka po ng Diyos. Eh naku, walang space sa langit eh. Sorry. Ay, hindi na kita kayang pakainin, hindi na kita kayang protektahan. Hindi. So pag naging anak ka ng Diyos, forever ka anak ng Diyos. At kung magkasala ka, papaluin ka, tamad ka, pagtuturuan ka, mapaluin. Pero forever ka sa langit. So malinaw po yun. So second to the last na. Sikat din sa Romans 5:8. Ano po yun? But God, commends love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. Sa Tagalog, sapagkat pinakita ng Diyos, o binida ako, I believe ang mas accurate doon, mas binida eh. Hindi lang pinakita. Kasi comment eh. So binida ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Samantala tayo makasalanan pa si Kristo ay namatay para sa atin. Alam ng Pilipino lahat siya. Pero tanong, ba't kailangan mamatay? Para lang matouch natin yung pinaka-ugat ng pinagsasabi natin dito. Ba't niya kailangan matay? Para maligtas mo tayo. Ba't niya kailangan matay? Para tubusin tayo. Ba't niya kailangan matay? Hindi ko po alam. Yan. So ngayon, para makuha niya, nagkakwento mo lang ako, bilis lang. Nakwento ako, Mari, mayaman, ikaw na lang, Rihanna. Mayaman si Rihanna, mauutang ko sa milyon. Ako, marami bayad. So magkasalutan tayo, pag nagbayad ko lang ako.
Sa madaling kwento, pinakutang mo ako, di ako makabayad. Alam pera. So, ilan taon mo makulong? Sino magkasabi kung ilan taon mo makulong? Yung judge. So, nakuha ko lang to nung nag-solving lang pero para mabilis nga, may kasama ako. Pero madalas example yun, daddy ko yung judge. Sabi ng daddy ko, magaling akong judge, mabuti akong judge, mag-sorry ka lang dyan kay Rihanna, hindi ka lang makulong. Tama ba yun? Mabuting judge ba yung daddy ko? Sorry ka lang. Hindi, di ba? So, pero ang Diyos mo mabuting judge. Paano mo nasabing mabuting judge ang Diyos ng daddy ko hindi? Kasi, ang ibig sabihin ng hustisya, dapat, kung nagkasala dapat, pag walang parusa, walang hustisya. Ngayon, bilisan ko na lang para sa inyo, pero kinukwento ko yung elaborate yun para makuha niya. Siya mismo yung magsasagot sa tanong ko na gusto ko rin maintindihan niya. Yun ang style ko para mabilis. Pero pag naintindihan yung gusto ng hustisya, sige, gawin ko naman yung daddy ko mabuting judge. Ano gagawin ng mabuting judge? Kahit tatay niya ako, kahit anak niya ako, sorry. Kulong na, 10 years. Kasala ka So iyak ka, wala magagawa. Kasi nabalitaan kung sino yung totoo ko doon. May kaibigan na kasama sa Luwig. Ito yung kaibigan ko, si Jeremy. Yan. Kunwari wala rin siya pera, pero may kotse siya. Binenta niya, binigay sa'yo ngayon. Sa video kompleto pa, papakulong pa rin ba ako? Hindi na, di ba? Pero may kasalanan ba ako? Wala. So kahit pala may kasalanan ka, pero ibang nagbayad para sa'yo, boom! Areglo na yun. Napakalinaw, di ba? Saka hayaan mo silang sumagot. Pag medyo mali sagot nila, minsan sumasagot sa akin, bayad na. Hindi, kulong ka pa rin. O iba lang sabihin, sorry lang, okay lang ba yun? Sorry lang. Okay lang po. Kaya gagawin ko, babaguhin ko yun. Ang pait naman ito. Gusto hindi, kwento lang kasi. Sabihin ko nga, nasagasaan ko yung anak mo dahil lasing ako. Sabi ko, sorry okay lang ba yun? Siyempre, alam mo, hindi. Ulong ka dapat. So, sinasabi ko lang po sa inyo yung mga ganung style para, alam nyo, hindi mahirap ang solving. Kung mahal mo talaga yung tao, pakiramdaman mo, kung honest ba yan, kung di honest siya, wala akong gasa yan. Kung mayabang yan, saka na yan, baka later maligtas, pero hindi ngayon. Huwag mong ubusin yung oras mo sa tao ngayon. Tapos na tayo, so, babalik tayo sa tanong ko. Ang tanong ko rin na bali is, bakit kailangan matay ni Jesus? Kasi nga ang Diyos ay mabuting judge, dapat lahat na nagkasala dapat para sa ano kabayan sa kasalanan? Sa inyo. O dapat lahat na nagkasala, saan mapunta? Pero tayo dapat lahat. Kasi hindi natapos doon, di ba? Kaya sinabi ko, Jesus ay namatay para sa iyo, ang ginawa ni Jesus. Iniisa-isa ko po ito para dadaanan ko lahat ng importanting doctrine. Kasi yung iglesia ni Manalo dyan, iglesia ni Soriano. Kaya unay ko, sino ba si Jesus ang ginawa niya? Siya ay Diyos, nagkataong tao, wala siyang kasalanan, bandang muli siya pa yung pinarusahan para sa atin. Ang ginawa niya, tinanggap niya po yun Kasi kung Diyos ayaw niyang parusahan, hindi pinatay niya yung mga tao. Kaya dahil kaya tinanggap yung ginawa sa kanya, pinagsinungalingan, tinadyakan, dinuraan, lahat na masama ginawa sa kanya, bandang muli, pinakatindi, pinako siya sa krus. Ba't niya yun? Kasi nga alam niya, yun ang kabayaran sa ating kasalanan. Hindi na natapos doon, balik tayo sa kanina. Kabayaran ng kasalanan ay? Nagpako sa krus, gano'n ba? So bukod sa nagpako sa krus, dahil yun talaga yun, sabi doon, kamatayan sa impyerno, napunta ba sa impyerno si Jesus? Ayan yung tanong. Ang sabi sa Bible, 3 days and 3 nights, He is in the heart of the earth. Ang sabi sa Psalms, kinote sa Romans, sa Acts 2 ni Peter, sabi doon, His soul was not left in hell. Sino yung tinutukoy doon? Hindi siya iniwanan sa impyerno. Ibig sabihin, napunta ba sa impyerno pag hindi siya iniwanan doon? Kunwari, ikaw, kaibigan kita, hindi kita iniwanan sa Cubao. Napunta ka ba sa Cubao? Kasi hindi kita iniwanan. Pero napunta ka sa Cubao, kasi hindi kita iniwanan doon Si Jesus, napunta sa impyerno, pero 3 days and 3 nights, iba pa po yung iba yung bosom, no? So, pero 3 days and 3 nights, nasa si Jesus? Sabi sa King James, nasa impyerno siya. Napakahirap, no? Grabe. Ginawa niya yun kasi nga mahal niya tayo. Yun ang kabayan sa kasalanan, tapos pinagtiisan niya. Pero maganda, boom! Siya yung nabuhay magmuli, umalis siya doon. Kaya sabi sa Bible, sa Romans yun Death, where is your sting? O grave, where is your power? Parang gano'n. Misquote ko, pero yun. Kasi walang kapangyarihan sa kanya yung kamatayan. Pero naranasan niya. Amen? So, yun na. So,
Isasummarize ko ulit yun. Ang ginawa ni Jesus ay Diyos, nagkatawang tao, nabuhay muli. Namatay ko sa cross, konsekwen ng nabuhay muli. So yes, bayad na kasalanan, tatanungin ko na naman yan. So ibig sabihin pa, lahat ng tao ngayon, ligtas na. Alam niya, di ba? So babalik ko ngayon yung illustration na regalo. Ano kailangan mong gawin? Para mapagano? Pero sino nagbayad nito? Sino nagbayad ng Bible? Diba? Bibili muna ako, regalo ko sa kanya, siya kailangan niya tanggapin, pero wala siyang babayaran kasi regalo ko to sa kanya. Pero may nagbayad ako. So, balik tayo kay Jesus. Sino nagbayad ng kaligtasan? Si Jesus, bayad yun, kompleto yun. Sino pinakasan? Salamat kay Jesus. Pero kailangan mong tanggapin. Hindi automatic ang kaligtasan. Kailangan mong tanggapin. Yan yung sabi ko. Tapos na. Ano kailangan mo yung tanggapin? Paano tatanggapin? Hindi Romans 10 na. 10:9, sinasabi doon kung paano siya tanggapin. If thou shalt confess with your heart, mouth, the Lord Jesus, and shall believe in thine heart, thou shalt be saved. Ang linaw doon, ano kailangan ko yung para maligtas? Magpa-member, gumawa ng mabuti, hindi. Manampalataya lang. And then last is 13. Ang sabi doon? For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. So, ano kailangan ko yung para maligtas? For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ano kailangan gawin? Tumawag. Pag hindi ka tumawag, sabi manampalataya lang eh. Sa Bible po, paulit-ulit yun, kailangan mong tumawag. Sa illustration ko, may duda dyan. Sabi ko, kaya na, usulig yung bahay mo. May telepono ka, may load. Sino tatawag mo? Pulis ba? Bakit kung biyan? Hindi pulis. Kasi naniniwala ka, no? Maintindihan mo, pati naniniwala ka, kaya nila to. Meron silang bomba din yung tangke ng tubig, di ba? At gusto nila, kasi tinawagan mo, meron, kaya ko yan, kasi di ko naman gustong iligtas yung bahay mo, di ba? Kasi bumbero kaya niya yun, at gusto niya. So, sinong tagapagligtas ngayon ng kaluluwa? Na kaya niya at gusto niya. Yun yung illustration doon. So, pag sinabi mo yun, kailangan mo, paano pag hindi ka tumawag sa bumbero, pero naniniwala ka sa bumbero? Ano mo yan sa bahay mo? So, kaya requirement din po yung tumawag. May kilala kasi ng ganyan, manampalataya ka lang, hindi mo alam tumawag. Sinabi na ang tumawag. Ang kulit ng mga ganun, bakit nakakonta lang ba? So, manampalataya, hindi tumawag siya, hindi. Pag nakita kong naniniwala na ito, nalilinawa na siya, ano lang pala yun? Praise the Lord. Natanong ko na, ano gawin ngayon yun para maligtas ka? O next year na lang. Inaasam ko lang kasi sa ano na namin, sa experience ko may mga ganun eh. Gusto mong tanggapin ng Panginoon? Opo, pero pwede ba balikan? Babalik pa ako doon. Hindi pwede ngayon ha? Tumamatay ka bukas yan. So, mga style lang po yan. Pero yun, tatanggap na yun. Sige po, 10 seconds lang pala yan eh. Basta malinaw na, hindi mo kaya ligtas sarili mo. Si Jesus, binayaran niya lahat. Ito kailangan mong tanggapin para sa regalo. Pag tinanggihan mo yun, pwede ka mong tumanggap later, pero i-risk mo ba yun? Pwede ka na maligtas ngayon. So yan, pag-pray na, huwag kayong mahihiya. May wala kayo. May iba kasing kilala, okay, nahihiya. Huwag mo papatanggapin. Magtanim ka lang ng seed. Tama ba yun? Kung pwede kang maligtas ngayon, maghihintay ka pa ng ano? Diba? Ngayon kung medyo nadududa siya, tatanong ko muna sa nanay ko, hindi pwede pilitin, hindi mo kailangan pilitin. Pero hanggat maaari, tulungan mo na yung matay bukas yan. Ako natutunan ko po yun kasi meron kami class, hindi kong classmate yun, mga classmate ko dati. Kaidanan lang namin, last 10 years ago. Meron siyang cancer, stage 4 agad. Sabi ko, Yossi ka ata. Hindi talaga. Anyway, kausap namin. Ang mali ko naman, may kasama akong unbeliever. Sabi, huwag na tayo. Sinira ko pa. Nung tatanggap na, sabi ng nanay, may religion na rin kami. Sabi ko, sige, balikan na lang kita. So, magkasunduan kami, balikan kita ng Tuesday. Makakalimutan yun, Tuesday kasi siguro araw, Sabado ako may pumunta. Balikan kita ng Tuesday. Sige, nag-amadal yung kasama ko. Sige ha. Kinabukasan patay. Stage 4 na eh. Sabi ko, hindi ko may kwento si Pastor na ganyan. Totoo yun, alam natin yun. Wala nakakasigurado ng bukas, hindi pinangako bukas. So, patanggapin mo na akong tatanggap. So, explain ka na rin eh. Ang dami gina. So, tapos na tayo.
So, last point ko na lang. Wala na akong last point. Na-encourage na po sana tayo sa unang lesson and then yung detalye ng soul winning. Pinisin ko ganun kabilis. Again, ganun lang kabilis kasi ano na yun eh. Kumbaga na-develop ko na yun eh. Iba, ginagaya yun. Pwede naman, walang problema. Pwede kang sa palagi mo si gusto mong ibahin ng konti, walang problema. Basta yung essentials andun. Amen? Sa essentials, gusto ng Diyos, wala siyang kasalanan. Namatay siya para sa atin, wala kasalanan natin. And then, ikaw di maligtas sa sarili mo, so parang sa regalo, kailangan mo lang siyang tanggapin. May gaya ka ng Diyos, ligtas ka. And then, yun, consistent, gawin mo consistently. Alam mo, saya ng buhay na ganun. Ang saya po ng buhay na ganun. Kahit kunwari ako, maghirap ako, huwag naman. Satisfied pa rin ako sa buhay ko. Nagbibilang ako na kaluluwa. Amen? Ayan, humina na. Hindi, tapatan po tayo. So, di ko alam, makabalik pa ako dito. Gusto niyo po ba maging soul winner? Gusto niyo consistent? Yung hamon ko po sa inyo, bilangin nyo. Mag-set kayo ng schedule. Maghanap kayo kung hindi nyo kailangan, maghanap kayo ng kasama na marunong, hindi sumama kayo kahit ilang buwan yan. After ilang okay na yan. Huwag may pipilit yung bagay na yan na hindi mo alam, tapos basta kaya ko na yan. Subukan mo kayo sa trabaho mo yun. Kahit sino ka ba, electrician ka. First day, ako, babanat ka yan. Napag-aralan ko yan sa school eh. May online class ka pala. Doktor, gano'n eh. Work from home, nag-opera. Joke lang. So, magpaano ka muna puro ka sa talagang, marunong na. Sigurado po yan. Amen? Let's pray, Lord. Salamat sa inyo sa tayo pray na amon pang bawat isa. Ito namin na-demonstrate kung mabilis. Ito po hindi mahirap contrary sa sinasabi ng iba, tinatakot kami, minsan dinidiscourage kami na mahirap yan, kaya kami pastor gumawa niyan. No. Ipagawa ng bawat isa, napaka-critical na maligtas ang mga tao, daming panluloko, mabilis ang buhay. So, nagpray Panginoon, enable ng bawat isa. Lalo po yung talagang totoo, na naghahanap, yung patuwiran, at gusto maglingkod sa inyo. Again, kung may lilingkod para ligtas na kami. Kayo po yung maglilingkod para sa reward ko na matuwa ka. Of course, kayo magkatuwa, marami po kayong ibigay sa amin, rewards. Napakaganda sa kapayapaan lang, napakaganda. Even sa langit, maraming rewards. Especially, even sa lupa, Panginoon. Nakikita namin yung mga nagsipag, masaya sila, yung kapayapaan. At even, better minsan, yung talagang blessing. Sige lang po, Lord, kayo po para sa bawat isa, kasi lang sa pagkakataon ng natin. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po sa inyong time. God bless. Amen. Amen.